Nagbebenta ng isda, nagbebenta ng isda. Ang sea bass ay nagkakahalaga ng 10 yuan para sa 3 gin. Iilan na lang ang natitira. Magbenta ng mura, magbenta ng mura. Ibenta ito ng mura. Bakit walang dumarating? Dumating na ang city inspector. Hoy, Linfei, dumating na ang city inspector. Bilisan mo at tumakbo. Maldita. Nasaan ito? Mortal, Kong Silver Dragon King. Ikaw ang nakatakdang makasama ko. Sa araw na ito, bibigyan kita ng isang pares ng mga mata na nakatingin sa dagat. Taglay niya ang mata na ito. Lahat ng bagay sa dagat ay kasing linaw sa isang sulya. Parang panaginip lang iyon. Perch 700 gram para sa 35 yuan. Hindi ito panaginip. Hoy, kumusta naman kayo? Hindi ito nagpapahintulot sa pagbebenta ng kalye. Bilisan mo at ipak ang iyong mga gamit at umalis ka na. Pasensya na. Paumanhin, hindi ka panipaniwala ang kakayahan kong pumunta sa Guanhai Tower. Walang pinagkaiba sa pag-on sa X-ray vision. Ito ay upang makahanap ng ilang mga mahahalagang malalaking kalakal. Hindi ba't ito ay isang piraso ng cake? Magtakda upang kumita ng pera. Kahit na ang X-ray vision ay na-activate. Hindi madaling hanapin ang malaking bagay na ito. Hoy, tingnan mo yan. Hindi ba't ito ang pangalawang anak ng pamilya ni Lin? Matagal na siyang gumagala roon, ang kanyang basket, at lahat sila ay walang laman. Hahaha, wala kang alam. Murang seafood ang mga ito. Paano nga ba ito mawawala sa basket ko? 570 gram swimming crab, 85 yuan. Hindi ako makapaniwala na napakaraming langoy na alimango. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit siya mayaman? Xiao Qianqian, narito ako. Napakalaki ko. Nakuha ko na, haha. Hoy, hey. Sandali lang, nahuli ko ang 26 na alimango na lumalangoy. Kung kalkulahin natin ang 80 yuan bawat isa, sa ngayon, mahigit 2,000 yuan na ang kinita ko. Kung magpapatuloy ka sa ganitong bilis, hindi ba't ilang minuto lang yon? Sa pag-abot sa rurok ng buhay, haha. Xiao Qinglong 3.5 kilo 1,800 yuan. Maliit na Azure Dragon. Hindi ako makapaniwala na may isa pa rin dito. Tulad ng isang malaking maliit na Azure Dragon, napakaswerte ko. Tulad ng isang malaking maliit na Azure Dragon, kung ibebenta mo ito, ang pagtutukoy na ito ay tiyak na lampas sa limitasyon. Tiyak na higit pa ito sa pagtingin sa dagat. Ang marka ng sahig ay 1,800 yuan. Ito ay isang malaking panalo. Halika rito, ikaw. Hindi ko inasahan na mapupuno ito ng napakabilis. Nakakaawa. Kung alam ko lang, magdala sana ako ng extra fish basket. Kalimutan mo na, gabi na ngayong araw. Tumigil tayo dito sa ngayon. Bukas, kailangan kong magdala ng dagdag na basket ng isda. Marami ang nahuli. Marami na akong nabigay, oh dear. Hoy, boss. Lenon, hey. Nandito na si Yulin Fei. Ano ang nahuli nila sa pagkakataong ito? Maaari ba itong maging isang maliit na isda o hipon? Ngunit kailangan mong maging mas maingat mula ngayon. Huwag hayaang habulin ka ng pamamahala ng lungsod hanggat hindi ka muling nadurog ang iyong ulo. Ang boss ay parang alimango sa paglangoy at maliit na Azure Dragon. Paano mo ito kolektahin? Anong maliit na Azure Dragon? Hindi ito isang bagay na maaaring mahuli ng sinuman. Partikular na binubutasan nila ang mga bitak ng bato. Ngunit ang isang ito ay maaaring punan ang isang basket. Presyo ng paglangoy ng alimango. Imposibleng maging bitch ako. Hindi niya kailanman nahuli ang kahit isang maliit na Azure Dragon. Anong mga kasanayan ang mayroon si Linfei? Bakit niya nahuli ang mga ito? Ilang araw pa lang sa dagat ang batang ito. Inamin na siguro niya ang kanyang pagkakamali. Hindi mo ito mahuli sa iyong sarili. Huwag magsalita ng sarcastic comments dito. Dahil lamang sa hindi mo ito mahuli ay hindi nangangahulugang hindi ko ito mahuli. Wow, maliit na kapatid. Napakaraming alimango sa paglangoy. Ang kalidad ay nangunguna at ang maliit na Azure Dragon na ito, punong-puno din ito ng enerhiya. Maswerte talaga ang batang ito. Boss, huwag ka lang tumingin. Hindi mo man lang sinabi kung paano makalkula ang presyo. Gawin natin ito. Ang pagkaing dagat na ito, ha? Ang kalidad ay medyo maganda. Para sa mga alimango sa paglangoy, ito ay 80 yuan bawat gin. Mayroon ding isang maliit na Azure Dragon. Maganda rin ang size. Paano kung bibigyan kita ng 320 yuan per gin? Ang presyo na ito ay talagang makatwiran. Guanhai ay halos kapareho ng plano. Kahit na ang Little Azure Dragon, mas mataas pa nga ang bid. Walang problema. Boss, timbangin mo na lang. Mahal. Maliit na kapatid, lumalangoy alimango. 32 gin Xiao Qinglong 7 gin. Ang kabuang halaga ay 4,960 yuan. First time mong magnegosyo dito. Paano kung kumuha ako ng isang buong 5,000 yuan? Walang problema. Salamat, boss. Sa susunod, may makukuha kang
magandang bagay. Dalhin mo lang sila sa akin. Siguradong bibigyan kita ng magandang presyo. Haha, ka. Huwag kang mag-alala, boss. Tiyak na dadalhin ko ito sa'yo. Hahaha, dito, may mga taong hindi mawawala sa araw na ito, di ba? Ako, walang paraan na inaresto lang nila sila. Ilang maliliit na isda at hipon. Luffy, bumalik ka na. Paghahanda sa pagkain. 3 taon na ang nakalilipas, isang pulang alon ang nawasa. Yung fish pond na inuupahan lang namin sa bahay, nawala ang lahat ng ipon nila at nabaon siya sa utang. Pagbabayad ng mga utang, araw at gabi na nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Ngayon ay may mga mata ako na nakatingin sa dagat. Kailangan kong tiyakin na ang aking mga magulang ay may magandang buhay. Kumain. Hoy inay tatay, kinita ko ang pera na ito ngayon sa pamamagitan ng paghuhukay ng tubig. Maaari mo itong gamitin. Gamitin ito saan man mo ito kailangan. Linfei, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan nanggagaling ang pera na ito? Linfei, sabihin ang katotohanan. Paano nagmula ang pera na ito? Ang aming pamilya, pagkatapos ng lahat. Medyo mahirap. Ngunit hindi tayo dapat gumawa ng anumang bagay na iligal. Hindi ang aking mga magulang. Ano ang iniisip mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Mula nang umuwi ako para mag-ipon, natagpuan ko ang aking sarili dito, lalo na sa larangan na ito. Saan ka makakabili ng seafood? Saan walang seafood? Alam ko sa isang sulyap. O tatay ko. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad nyo. Ang pera na ito ay ganap na legal at sumusunod. Kunin mo na lang at gamitin mo. Sige. Kumain tayo. Malamig na ang pagkain. Kumain, bilisan mo. Kakaiba, malinaw na naalala ko kahapon dito. Mayroon ding ilang mga pagkain dagat. Bakit nga ba wala sa ngayon? Linfei, ang lugar na ito ay sa atin na ngayon. Tama yan, ikaw. Pumunta tayo sa ibang lugar. Ito ay nagpapakita na ginawa ko ito ng kaunti dito kahapon. Lahat ay nagsiselos. Sa kasamaang palad, hindi mo alam. Wala nang natitira dito. Sige, ibibigay ko na lang sa inyong dalawa. Nais ko kayong dalawa ng isang malaking catch. Buntong hininga. Ito ay ibinibigay lamang sa atin. Bilisan mo at hanapin mo na. Walang nawawala ang batang ito kahapon. Mahuli ang pagkain dagat dito. Lanan, 2 idiots. Kayong dalawa ay magpatuloy at hanapin ito. Kung maaari mo lamang, doon ko nabili ang isang conch shell. Dapat kong purihin kayong lahat. Hahaha mga bata, eto na ako. Wow! Marami talaga ang seafood dito. Abalon, 120 piraso, 12,800 yuan. Hindi lamang higit sa 10,000. Maaari ba itong maging mataas na kalidad na abalon? Ang maliit na lalaki ay talagang sumipsip ng mahigpit. Bumaba ka dito, ikaw. Hahaha, ganito kalaki. Ang hitsura na ito, maaari bang ito ang maalamat na abalon? Hindi katakataka na ang isang tao ay maaaring magbenta ng higit sa 10,000. Ako'y mag-aalaga ng hayop o kabayo. Kailan kaya ako makakakuha ng pera? Ngunit ito ay masyadong kasiya siya. Bumuti ang pag-aangkop ni Guanhai mo. Nag-activate ang intuisyon ng karagatan. Intuisyon ng karagatan. Kahit na hindi niya sinasadya na gamitin ang mga mata ng dagat ngayon, naramdaman ko rin ang pagkain dagat. Tungkol sa kung nasaan ito, maaari bang ito ang karagatan? Ito ba ang epekto ng intuisyon? Sa ngayon, halos matapos na naming mahuli ang lahat ng pagkaing dagat. Email address. Kapatid na Wang, Lanan, narito ako. Natatakot ka sa akin hanggang sa mamatay. Maganda ang dinala ko sa iyo ngayong araw. Oh wow, ano ang wow? Ito ay tila isang buong abalon. Magaling ka, bata. Kumusta naman ito, Kuya Wang? Tatanggapin mo ba ang isang ito? Nakuha ito. Siyempre tinanggap ko. Hayaan mo akong tumingin. Buntong hininga. Ang abalon na ito, Ito ay isang maliit na higit sa isang layang per gin. Maganda rin ang kondisyon. Paano kung mag-alok ako sa iyo ng 14,000? Sigurado. Walang problema, boss. Buntong hininga. Tama. May iba pa akong seafood dito. Dapat mo ring kunin ito. Sige, hayaan mo akong tumingin. Paglangoy ng mga alimango, berdeng alimango, mabangong kuhol, talaba. Hoy, ang kalidad ay medyo maganda. Ngunit ang dami ay maliit lamang. Ngunit ikaw ay nag-iisa. Ang pagtitipon ng alon ay medyo maganda na. Kaya ang nakapirming presyo ay 4,000 yuan. Tinanggap ko silang lahat. Ang mga presyo ni Brother Wang ay medyo mapagbigay. Ngunit kaya kung kunin ang lahat ng ito ng mag-isa, limitado pa rin ang mga pagpipilian. Panahon na para bumili ng kotse. Hindi lamang maaari kang magdala ng mas maraming pagkain dagat na ibinebenta. Maaari ka ring pumunta ng mas malayo sa pangangaso ng Thai. Apektado ang lahat ng mga kalapit na beach. Halos matapos na itong i-flip ng mga mangingisda. Siguro marami pang lugar na medyo malayo. Kumikilos na haringje. Kunin mo na lang ang presyong binanggit mo. Buntong hininga. Kuya Wang, kung wala ng iba, lalabas muna ako. Hoy, hey, ano ba ang problema, Kuya Wang? Narito ang sitwasyon. Ito ang aking istasyon ng pagbili. Nakikipag-ugnayan siya sa mga restaurant sa lungsod. Ngayong araw na ito, nagpadala sa akin ng liham ang restaurant. Partikular na hiniling nila ang isang batch ng mataas na kalidad na sea cucumbers. Sabi nga nila, may big shot na gustong kumain nito. Tignan mo kung makakakuha ka ng isang batch. Sea cucumbers, Ang bagay na ito ay hindi madaling gawin. Tama yan. Depende talaga sa swerte. Kuya Wang, ang ibig kong sabihin ay, kailangan mong magbayad ng higit pa. Madaling sabihin. Hanggat kaya mo yan, halika na. Ang presyo ay hindi isang issue.
issue. Kumikilos na Haring Je, hintayin ang aking magandang balita. Buntong hininga, kapag naabutan kita, hahanapin kita kaagad. Relax ka lang, haha. Sa ngayon, ang lahat ng ito ay salamat sa pera mula sa pagbebenta ng mga pagkaing dagat. Halos 20,000 ang naibenta nito. Magpatuloy sa ganitong bilis. Ang daan patungo sa kayamanan ay nasa paligid lamang ng kanto. Sumigaw. Ang no tatlo ay walang eksepsyon. Medyo mabagal pa rin ang pagbebenta ng ganito. Ang pinakakagyat na bagay ay upang makakuha ng isang kotse muna. Kung hindi, ang pagtakbo sa buong araw ay nakakapagod, hindi na banggitin, at hindi gaanong ibebenta. Magpahinga ka na ng maaga ngayong gabi. May mga bagay pa rin na dapat pag-usapan bukas. Buntong hininga, maganda ang pagkakaroon ng tricycle. Hindi takot sa mga bumps, hindi takot sa bumps. Mas masarap para sa akin na maglibot dito. At ang tricycle na ito ay lalong may kakayahang magdala ng mga kargamento. Dati, isa lang ang dala ko. Inilabas ang basket para mag-ipon ng seafood. Sa kotseng ito, hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa aking sarili. Maaari rin itong magkasya sa 3 basket. Panahon na para maghanap ng mga sea cucumber. Ang Ocean Scroll. Hayaan mong makita ko ang iyong mga limitasyon. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang sea cucumber. Doon. Natagpuan itong talagang kapaki-pakinabang. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Napakaraming sea cucumber. Ngayon ay nais kong gumawa ng isang kayamanan mula sa kanya. Hey! Huwag tumakas sa anumang sitwasyon. 150. 280. 400. Wow, ang laki ng isang ito. Dapat ay nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 500. Hindi, nakuha ko na. Intuwisyon ng karagatan na pinagsama sa diskarte sa karagatan. Ang kahusayan na ito ay halos doble. Sa totoo lang, wala naman talaga akong choice. Nitong nakaraang ilang araw, nakipag-ugnayan ako sa ilang mangingisda. Mahirap talagang hanapin ang sea cucumber na ito. Gusto mo ng magandang kalidad. Hindi ko talaga kayang harapin ang lahat ng ito sa oras na ito. Ang araw ay nasa paligid lamang ng kanto. Napakaraming receiving stations ang pumupunta sa akin. Gayunman, wala ni isang kumpanya ang may premium na sea cucumber. Ano ang dapat nating gawin? Buntong hininga, kapatid na Long, buntong hininga. Ano ang hiniling mo sa akin na hanapin dati? Natagpuan ko ito para sa'yo. Xiaofi, sa wakas nagawa mo na ito. Ang sea cucumber na gusto ko, talagang nakuha mo ito. Syempre, kaya ko pa ring lumipat. Isang bagay na hindi mo kayang harapin. Binata. Ang gusto ko ay premium sea cucumber. Hindi lang ikaw ang gumawa ng mga bagay na hindi sinasadya. Madaling lokohin siya ni Xiao Shenzi. Hoy, Linfi. Ito ang manager Zhang mula sa restaurant. Sinasabi ko sa'yo na gusto ko ito. Sino ang nangungulekta ng mga sea cucumber? Wala nang jargon. Ang kalidad ng bagay na ito. Agad na naunawaan ni manager Zhang. Tagapamahala Zhang. Lanan, sa totoo lang, ang ganda talaga ng sea cucumber. Binata, magbid ka. Gusto ko silang lahat. Oh, manager Zhang. Parang mali ang pagkakakilanlan mo. Ako ay isang nagbebenta. Ikaw ang mamimili. Magkano ang pera na babayaran? Nakasalalay ba yan sa iyong opinyon? Anuman ang laki, maaari mo bang gawin ito sa halagang 350 bawat isa? 350 bawat isa. Bagamat ang ilan ay lalong malaki, hindi lang sa presyo. Ngunit sa kabuuan, ito ay isang panalo pa rin. Walang problema sa kasunduan. Pagkatapos ay mag-order kayo ng isa. Halika, Xiaofi. Kumusta naman ang sea cucumber? Sa kabuuan ay may 41. Ang kabuang halaga ay 14,350 yuan. Maliit na kapatid. Sa araw na ito, tinutulungan mo ako sa kagyat na pangangailangang ito. Ipuul ito sa buong 15,000 at panatilihin ito, haha. Mula ngayon, sa tuwing may premium na sea cucumber, lahat ay ipinadala sa akin. Tanggapin mo na lang lahat, hahaha. Sige, pagkatapos ay pasalamatan ko si Manager Zhang. Sige, kailangan ko ring magmadali at ibalik ang sea cucumber na ito. Lumabas muna tayo. Ahahaha. Kuya Wang, uwi muna ako. Haha, bahala ka na, kapatid na Wang. Napabuntong hininga na naman si tatay. Hindi mo ba ito kinuha ilang araw na ang nakaraan? 5,000 yuan. Tingnan ko kung saan ito pinakamahusay na gumagana. O mahal, Lanan. O mahal, Lanan. Ito rin ang kinita mo sa paghuhukay para sa alon. Ito ang nakuha ko mula sa paghuhukay ng tubig nitong nakaraang 2 araw. 20 o 30,000 yuan lamang, hindi gaano. Talagang hindi marami. Pare, inihanda mo ang lahat para sa akin. Haha, tatay. Sige, bilisan mo at suriin mo na lang. Tingnan kung saan ang pera na ito ay pinakaangko. Okay. Pagkatapos ay dapat mo lamang ipagpatuloy ito. Talagang malaki ang ginawa ng batang iyon, Jenen.
Maraming magagandang bagay dito. Ay, bukod sa mga maanghang na kuhol, mayroon ding ilang mga snail ng mata ng pusa at berdeng alimango. Mukhang malaki ang pakinabang ngayon. Ang bahaging ito ay halos tapos na. Tignan natin muli doon. Ipinakita ng bunsong kapatid ang kanyang mga paa ng hipon. Wow, ang daming mantis shrimp dito. Kung ang lahat ng ito ay nahuli, plus yung mga nahuli kanina. Ngayon, maaari siyang kumita muli ng ilang libong yuan. Magpatuloy sa paghuhukay ng maaga at umuwi. Naku, berdeng alimango, mata ng pusa, balat ng kuhol, hipon, araw-araw o hindi, walang bagay na hindi mo mahuli. Ang mga berdeng alimango na ito ay nagkakahalaga ng 150 yuan bawat gin. Mantis hipon siyam na po. Kumusta naman ang cat's eye snails at spicy snails? Kuya Wang, timbangin mo ng patas. Hoy, maghintay ng ilang sandali. Ang kabuang bilang ay 2,870, nabilugan sa 2,900. Haha, maganda ang tunog. Si Brother Wang ay mapagbigay. Buntong hininga. Haha, halika. Bilangin ang mga ito. Lanan. Sa higit sa 30,000 yuan, dapat din ang utang ng pamilya. Halos lahat ay binayaran. Mula ngayon, dapat tayong gumawa ng mabuti. Isaalang-alang ang mga plano sa hinaharap. Narito ang estratehiya sa pagmamasid sa dagat. Bilang mangingisda, sabi ko. Sa katunayan, ito ay isang napakahusay na direksyon. Sa kasamaang palad, hindi nito kayang ipagpatuloy ang pangmatagalang pag-unlad. Hindi masyadong matatag. Swerte pa rin, buntong hininga. Kailangan mo pa ring hanapin ito sa isang relatibong paraan. Isang matatag na kita. Tungkol sa kung ano ang gagawin. Pag-uusapan natin ito mamaya. Mas mabuti pang masunurin na magmadali muna sa alon. Mag-ipon muna ng kaunti pang pera. Ngunit ang taong ito ay talagang nakakuha ng trabaho. Medyo mababa pa rin ang efficiency. Saan ka makakahanap ng isang mahusay na kapareha? Kalimutan mo na, ayokong isipin. Magpahinga ng maaga. Bukas, kailangan ko pa ring mag-tide hunting. Buntong hininga. Maganda ang lugar na ito, medyo malayo. Dapat wala ng iba, di ba? Maraming tiger crabs dito. At medyo matangkad. Hindi ka ba gumaling sa loob ng walang oras? Tignan ko kung may iba pa bang mabuti. Buntong hininga. Hindi ba si Chishan yun? Ito ay mula sa nakaraang klase. Ang pinakamalapit na kaklase. Mula nang may utang ang pamilya ko. Pagkatapos kong lumabas para magtrabaho. Hindi na muling nakita. Hindi inaasahan. Ngayon, nagkataon lang na makatagpo siya dito. Shenshai. Hahaha, bakit ka bumalik? Ikaw, hindi ka ba nagtatrabaho sa lungsod? Hoy, tapos na ako. Bumalik sa pangangaso ng tide. Medyo maaga akong nakarating dito ngayong araw na ito. Kumusta ang ani? Paglalakbay sa loob ng kalahating araw, wala namang nahuli. Wala talagang gaanong masasabi. Sa katunayan, si Chishan ay walang tanawin sa dagat. Hindi mo ito makikita sa isang sulya. Pagkaing dagat na nakatago, nangangailangan ito ng maraming pagsisikap. Ngunit ang lawa at bundok ay dati ng mapayapa. Malapit na ako. Kailangan ko pa ring tumulong. Chishan, sumama ka sa akin. Okay. Nakita ko lang ang batch na ito ng mga sea urchins. Tama lang na dalhin si Chai Shan para makahuli ng alon. Makakatulong din ito sa kanya na kumita ng pera. Hahaha, anong ginagawa mo dito? Tignan mo kung ano ang nangyayari dito. Wow, ang daming sea urchins. Ipo, paano po ba nalaman na may stock dito? Ang intuition ng isang lalaki. Kung gayon, ano ang pinagtatawanan mo? Bilisan mo at kunin mo na, Lanan. Ay.
Wala na. Ang paghuli lamang ng ilang tao ay napakahirap na harapin. Ilan lang at huli na ang lahat. Kuya Fee, natagpuan mo ang lahat ng mga sea urchin na ito. Maaari ko silang mahuli sa'yo. Sapat na ang mga ito. Bakit ikaw at ako pa rin ang nag-aaway ng ganyan? Dali. Kapag natapos ko na ang pag-aayos ng mga ito, dadalhin kita sa akin. Manghuli ka pa ng pagkaing dagat, kumuha ka na lang ng mas marami. Okay, boss, nandito na po ako. Narito na. Ito ay isang katulong. Ahahaha. Marahil ay marami na siyang magagandang bagay na nagawa sa araw na ito. Medyo nalilito ako ngayong araw na ito. Tiger crab, sea urchin, at iba pa. Tingnan ang okay. Yenan, hindi masama. Bagamat ang silangan at kanluran ay magkahalong, ngunit ang kalidad, lahat sila ay magaling at napakahusay. Minsan talagang nagtataka ako, ano ang magandang bagay? Nahuli mo silang lahat. Haha, swerte lang yan, swerte. Sige, hayaan mo akong timbangin ito. Lanan. Buntong hininga. Ang tiger crab ni Linfee ay tumitimbang ng 18 yen. Ang sea urchin ay tumitimbang ng 37 yen. Mayroon ding mga mussel clams na may kabuang 8 yen. Ang kabuang halaga ay 3,800 yuan. Tingnan ang presyo, wala akong pagtutol. Gamitin natin ang presyo na ito. Sige, alis na tayo. O sige, panatilihin itong ligtas. Sige, Kuya Wang, alis na ako ngayon. Bahala ka na lang, haha. Lanan. Hahaha, masyado ka lang kamangha-mangha. Karaniwan ay naghuhukay ako para sa alon sa isang araw. Mga 1 o 200 yuan lang. Karaniwan, ilang dosenang tao lang. Kumita ka ng higit sa 3,000 yuan sa loob lamang ng isang araw. Hindi ka panipaniwala yan. Ngayon, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi rin ako kikitain ng ganoon kalaki. Halika at hawakan ito para sa'yo. Ito ang iyong bahagi. Hindi, Phage, masyado kang nagbibigay. Kung hindi mo ako dinala sa pag-aalaga ng mga pagkaing dagat, hindi ko mahuli ang ganoong karami. Kailangan mong kunin ang malaking bahagi. Masyado kang nagbibigay. Hindi ko na kaya. Ito na ang kunin mo na lang. Kung hindi dahil sa tulong mo, sa araw na ito, hahabulin ko silang lahat. Hindi gaanong maraming seafood ang kailangan. Lanan, kung hindi mo ito tatanggapin, paano ako maglakas loob na hilingin sa'yo na mag-tide hunt muli? O baka naman ayaw mo talagang sumama sa akin sa dagat? Hindi, gusto kong sumama sa beachcombing kasama si Fee. Lanan. Pagkatapos ay naayos na. Mula ngayon, magkasama kaming dalawa sa pangangaso. Pero kung susundin mo ako sa tide hunt, walang base sa lari. Sundin lamang ang pang-araw-araw na pangangaso ng tubig. 30% ng kita ay sayo. Ano sa palagay mo? Gusto ko lang makasama si Fei. Magkasama lang sa pangangaso ng tubig. Sa paghusga sa kinikita natin ngayon, masyado mo akong binibigyan ng pakinabang. 10% ang kukunin ko dahil pumayag ka na. Sumama ka sa akin sa tide hunt. Tapos ako ang boss. Ikaw ang empleyado. Ikaw ay isang empleyado ng parehong kumpanya. Makinig po kayo sa akin, boss. Sabi ko nga 30% ay 30%. Sige, tumigil ka na sa pag-aaway, umuwi na tayo. Lanan. Nanay. Bumalik ng huli. Ito ay talagang nag-aalala. Sinisisi ako ni tita. Hinila ko ito ng maaga kaninang umaga. Medyo nagmamadali siya ng kaunti. Pagkatapos ay nagsimula lang kami. Pagbabalik mula sa istasyon ng pagbili. Ayos lang, basta't alam mo na ang babae ang naroon. Kasama mo, Afe. Nakaramdam ako ng ginhawa. Hi Re, kailan po kayo bumalik? Hindi man lang nila alam kung paano magpaalam. Kakabalik lang ni Kuya Mefe. At ngayon ay nagpunta kami ni Faye sa pangangaso ng tubig. Malaki na ang kinikita mo. Tingnan. Maaari kang mawala ng timbang sa isang araw ng pagbubuntis. 100 yuan o mahigit pa ay maganda na. Bakit nga ba napakarami ngayon? Inay, hayaan niyong sabihin ko sa inyo. Si Fee ay kamangha-mangha lamang. Ngayon, nagpunta kami ni Kuya Fee sa tide hunt. Si Fee ay palaging spot sa seafood. Sa araw na ito, mabilis kaming kumikita. Higit sa 3,000 yuan, napakaraming fanboys. Ikaw ay tunay na kamangha-mangha. Haha, hindi walang tita. Gumagala lang ako sa mga regular na araw. Gabi na ang araw na yon. Pagkatapos ay uwi muna ako. Pagkatapos ay mabagal sa kalsada. Okay. Buntong hininga. Huwag kang mag-alala, malayo na ang narating ng lahat. Tumingin muli, nahulog ang aking mga mata. Nanay. Girl, hanggat kayong dalawa ay malapit na, sapat na yon. Ngayon ay pangangaso ng alon. Napakarami ng makukuha ni Afe mula sayo. Lahat ng ito ay para sa kanilang sariling kabutihan. Kailangan nating tandaan ang lahat ng ito, okay? Alam ko. Paglalakad pa uwi. Lanan. Buntong hininga. Fia, babalik ka ng mas maaga kaysa sa huling araw. Bilisan mo at kumain ka na. Fia,
Alam ni nanay na gusto mong kumita ng mas maraming pera para sa pamilya. Ngunit hindi araw-araw. Huli ka na sa pagbabalik. Hindi ganoon kaligtas ang tabing dagat na ito. Walang nag-aalaga sa kanila. Nag-aalala talaga si inay. Nanay, alam kong nag-aalala ka sa akin. Ngunit huwag mag-alala. Ngayong araw, natagpuan ang isang kasama sa tabi ng dagat. Mula ngayon, sabay-sabay tayong magtitipon sa dagat. Maghanap ng kapareha. Sino ba yan? Pamilyar, paano kung hindi naman ganoon ang taong iyon? Chishan lang, magkakilala na kayo ngayon. Nagkataon na nakarating ako rito sa tabi mismo ng dagat. Matapos pag-isipan ito, kaya pinagsama-sama lang nila ang mga ito. Sama-sama tayong maglakbay sa dagat. Yenan, hindi masama. Ang batang iyon na si Chishan, nakita namin siyang lumaki. Maganda ang kanyang personalidad at masipag siyang magtrabaho. May kasama siya at nag-aalaga sa kanya. Tayo rin ay napanatag. Lanan, Lenfi, ang pangangaso ng alon ay kumikita ng pera. Higit pa sa ibang tao. Huwag mo silang tratuhin ng hindi makatarungan. Alam ko, tatay. Pia, hindi ka na ganoon kabata. Mga utang ng ating pamilya, binayaran na ang lahat. Tayong tatlo ngayon ang may trabaho. Hindi ganoon kalaki ang pressure. Dapat mong isaalang-alang ito. Narito ang isang personal na katanungan tungkol sa iyo. Inay, anong personal na issue ito? Anong mga personal na issue ang maaaring mangyari? Ito ay dapat na ang iyong panghabang buhay na pangako. Sa palagay ko ang babaeng iyon mula sa Chishan ay medyo magaling. Kilala mo siya sa loob at labas, di ba? Kilala ko rin kayo. Maganda pa rin ang itsura niya. Ngayon ay hinahatak mo ang mga tao sa pangangaso ng alon araw-araw. Gumugugol din sila ng maraming oras na magkasama. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. O ang aking. Usapan ko ito ngayon. Masyado pang maaga ang tanong. Kaya ano ang pagmamadali? Si Tita Zhang sa tabi ng pinto ay lola na. Alam mo ba o hindi? Nariyan din yan. At ano pa? Dapat kayong dalawa ay kumain ng sabay-sabay. Busog na ako. Bumalik ako sa pagtulog. Nakaramdam ako ng antok. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Ang mga anak at apo ay may sariling mga pagpapala. Nakakaabala talaga ang batang ito. Kumain tayo. Kumain tayo. Kapatid na Fi, bakit ka gumising ng maaga? Ang maagang ibon ay makakakuha ng worm. At ang pangangaso ng alon ay dapat gawin ng maaga. Kapag late ka na, wala na ang seafood. Inalis siya ng ibang tao. Pei, ano ba ang iniisip mo? Naku, nag-iisip ako, alis na tayo ngayon. Aling tabing dagat ang mas angkop para sa pagtitipon ng tubig? Nakikita ko. Sige, alis na tayo. Lanan. Sa katunayan, may mga ligaw na selyo. Ang bagay na ito ay hindi isang bagay na dapat tingnan ng basta-basta. Napakaswerte lang ngayon. Tumakas si Shishan. Tingnan natin ito doon. Sa palagay ko dapat ay may malaking kargamento doon. Hahaha, anong ginagawa mo dito? Walang espesyal dito. Buntong hininga. Mahal. Ito si Brother Fee mula sa clam. Paano mo nalaman na may mga Pinoy dito? Ang ligaw na ito ay mas bihira pa sa loob ng bansa at karaniwan ay hindi sila lumilitaw sa dalampasigan. Lahat ng ito ay tungkol sa intuition. At pakiramdam ko ay may ilang mga tao sa ibaba doon. Bilisan mo at tulungan mo akong mahuli sila. Okay, huwag hayaang makatakas sila. PJ, nahuli ko rin ang isa. Hindi masama, ipagpatuloy. Huwag hayaang makatakas ang iba. Lanan. 1, 2, 3. 12 na lang ang nahuli ko sa kanila. Mga 17 din ako dito. Pagsamahin natin ito ng ganito. Sa kabuuan ay may 29. Kung ang average na presyo ay 200 yuan. Kapag kinakalkula mo ito gamit lamang ang isang barya. Sa pagkakataong ito, tayo ang mananalo. 6,000 yuan na ngayon. Ang 6,000 ay isang panaginip. Hahaha, bakit hindi mo na lang ako pasukin? Napakadaling dumating ang pera. Ano ang iyong daydreaming tungkol sa? Halika na, tingnan natin ang iba. May seafood pa ba sa lugar? Lanan, hey, mamaya. Ano ang mali? Natigil ang paa ko. Aling paa? Kanang paa. Ayos lang, natigil ka sa puti. Matutulungan mo akong gumalaw ng mabagal. Lanan, mag-apply ng kaunting puwersa. Dahan-dahan itong umiindayog pabalik-balik. Okay lang ba yon? Halika na. Lanan. Hahaha, naaalala mo pa ba noong bata ka pa? Ako'y nahulog din sa dagat. Naaalala ko.
Sa mga oras na yon, kaming dalawa ay naghuhukay ng mga kuhol sa dagat. Hindi mo man lang alam kung ano ang nangyayari. Lumubog ito sa putik ng dagat. Nakulong ako roon ng mga oras na yon. Ang tanging magagawa ko lang ay manood doon. Unti-unting tumaas ang tubig sa dagat. Talagang natakot ako. Sa mga oras na yon, ikaw rin. Tinalagkad niya ako palabas. Lanan, naaalala ko tuloy na ang panahon na yon ay katulad na lamang na ngayon. Yenan, kalkulahin natin ito sa ganitong paraan. 2 beses mo na akong iniligtas. Ang aking dakilang bayani. Ano ang isang mahusay na bayani? Ang mga kabataan ay hindi walang muwang. Halika na, umuwi na tayo, umuwi na tayo. Lanan, Hoy, Xiofi. Bakit maaga kang bumabalik ngayon? Hoy, may gagawin ako ngayon. Bumalik ka ng mas maaga ngayon. Sa ngayon, may mga Pinoy na ako. Tingnan ang presyo. Oh. Maaari mo pa ring mahuli iyon. Magaling ka, bata. Kuya Wang, purihin mo na lang ako. Kalkulahin ang presyo para sa akin. Okay. Ang kabuang bilang na ito ay tumitimbang ng 46 yen. Ang isang yen ay 160. Kumusta naman ang 7,360 yuan sa kabuuan? Ang presyo na ito ay talagang katanggap-tanggap. Ito ay halos tulad ng hinulaan ni Guan Haimu. Lagi akong nagtitiwala sa mga presyo na inaalok ng boss. Walang problema. Buntong hini niya. Sige, ikaw ang diretsyo lang, haha. Boss, lumabas muna tayo. CJ. Buntong hini niya. Ito ang iyong bayad para sa araw na ito. Umuwi ka muna. Kailangan kong maglakbay papuntang lungsod. Bakit ka pumupunta sa bayan? Lahat ng mga kagamitan sa bahay ay medyo luma na. Ngayon ay may pera na ako sa kamay. Gusto kong pumunta sa lungsod. Bumili ng ilang mga bagong produkto upang ibalik. Pagkatapos ay maaari ba akong sumama sa'yo? Okay lang, wala namang gaanong nangyayari ngayon. Kung gusto mong sumama sa akin, ayos lang iyon. Maglakad-lakad tayo. Bumili na lang tayo ng mga kasangkapan. Buntong hini niya. May natitira pa siyang 8,000 yuan. Ano ang dapat kong bilhin? Gwapong lalaki at magagandang babae. Maaari ko bang itanong kung ano ang kailangan mo? Tama yan. Gusto kong bumili ng washing machine at refrigerator. Bigyan mo ako ng 2 pang aircon. Aha, okay. Sa refrigerator, ibibigay ko sa'yo. Inirekomenda mo ang isang ito. Lahat ng iba pa ay maayos. Sige, ayos lang yan. Kailangan mo ito para sa refrigerator. Kailangan ito ng washing machine. Gusto ko ng 2 pang aircon. Magkano ang kabuang halaga? Haha, sigurado. Ang aming tindahan ay kasalukuyang nagdaraos ng mga promosyon. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag ng hanggang sa 8,000 yuan. Paano mo babayaran ang bill? Maghintay ng 1 minuto. Sa palagay ko binigay mo ito sa akin. Medyo mataas ang presyo. Wow, promo na po ang presyo na ito. Dumaan na lang ako sa kabilang pinto. Nakita ko itong ibinebenta sa halagang 6,000 yuan. Ibebenta mo ito sa halagang 8,000. Mas mahal ang 2,000 yuan. Maaari mo bang gawing mas mura ito? Nasa promo na ako. Pagkatapos ay hindi mo kayang bayaran ito. Pagkatapos ay hindi ko ito bibilhin. Sige, alis na tayo. Ang 6,800 na yon ay hindi maaaring bumaba ng mas mababa. Halos pareho lang ang presyo na ito. Hi, fee, magbayad. Okay. Ito ay 6,800. Ay click mo ito. Tama ang bilang ng mga hilera. Kukunin ko ang iyong resibo para sa'yo. Tama. Kailangan nating magpadala ng isang technician upang ibigay ito. Mga serbisyo sa paghahatid at pag-install. Sigurado. Mangyaring mag-ayos para sa 2 technician na i-install ito para sa akin. Okay. Hindi masama, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kakagaling sa pakikipag-ayos. Tama yan. Ako ay isang maliit na dalubhasa sa bargaining. Okay. Huwag mo akong maliitin, Yenoy. Marami na akong nakilala ng mga kabataang mag-asawa. Ikaw ang pinakamagandang bargain na nakita ko. Hindi kami mag-asawa. Mga kaibigan lang. Kayong dalawa ay hindi mag-asawa. Pasensya na, mali ang pagkakaintindi ko. Handa na ang master na yon. Paano kung mag-set off tayo ngayon? Sigurado. Halika at umalis. Halika na tayo sa kwartong iyon. Dahan-dahan lang. Lanan. Lumipad. Ano ito? Maaari lamang itong ilipat ng guro sa silid na yon. Pabagal hinay. Buntong hini niya. Hoy, hey. Okay. Buntong hini niya. Lumipad, ano ba to? Nanay. Kumita ako ng pera sa ganitong paraan. Bumili ng mga bagong kagamitan. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng installer. Tingnan kung saan ilalagay ang mga ito. Hoy, bata. Gumastos lamang ng pera ng walang pakundangan. Parang walang silbi ang pamilya o ang aking. Hindi ba't ang paggawa ng pera ay tungkol lamang sa paggastos? Binili ko na ang lahat. Pumunta ng mabilis. Buntong hini niya. Ilagay mo na lang sa kwarto na yan, hehehe. Nagtrabaho ka ng husto, mag-ingat ka. Paalam. Mahal.
O anyway, anong ginagawa mo? Ikaw maliit na rascal. Hindi man lang niya sinabi sa kanyang pamilya kapag bumibili siya ng mga gamit. Magkano ang gastos niyan? Hindi ako gumastos ng maraming pera. Bukod pa rito, tinulungan pa ako ni Chishan na makipag-ayos. Naku, makatuwiran pa rin si Chishan. Walang paraan si Afi para harapin ang mga bagay-bagay. Sana mas mapansin mo siya mula ngayon. Yelan, nauunawaan ko ito. Hoy, bilisan mo at iwi mo na si Chishan. Sige, sasakay ako ng bisikleta mo pauwi. Sige, sasakay ako ng bisikleta mo pauwi. Anong bisikleta ang sinasakyan mo? Ang paglalakad ng ilang hakbang ay maaaring mapagod ka. Auntie, ayos lang. Huli na ang lahat, hayaan mo na si Ling Fei na makita ka agad. Buntong hini niya. Mabilis. Ito hangal na bata din eh. Ang pera na ito ay hindi man lang sulit na gastusin. Pera na kinita mula sa ilang araw na pangangaso ng tide. Ang lahat ng ito ay ginugol sa walang oras. Hahaha, hindi mo ba ikaw mismo ang nagsabi niyan? Ang pera na kinikita mo ay dapat mong gastusin. At magaling ka sa pangangaso ng tide. Hindi ba't sulit ito sa loob lamang ng ilang araw? Ngunit masakit pa rin ang puso ko. Hoy, ano ang pinagtatawanan mo? Lenan, hindi. Pakiramdam ko lang ay nasa labas ako. Mahigpit na nagsalita si Fije. Sa harap ni Auntie, naging maliit na kuting siya. Sige, Xiao Shan, nangangahas ka bang laitin ako, tumakbo palayo kapag nakita mo ang iyong paggalaw. Hahaha. Lanan. Dumating na si Kuya Fei. Sige, susunduin kita bukas. Huwag tumakas. Sige, hihintayin kita. See you tomorrow. Lanan. Lanan. Buntong hini niya. Ang aming swerte ngayon, parang hindi tama. Inabot siya ng kalahating araw bago siya nakahabol sa dagat. Lahat sila ay maliliit na isda at hipon. Hindi gaanong pera, bagamat hindi talaga mahalaga si Feije. Ngunit ang mga bagay na ito tulad ng berdeng alimango, maanghang na kuhol at iba pa. Sa kabuuan, nagdaragdag ito ng ilang daang yuan. Yenan, tumingin sa paligid at sa paligid. Kung hindi, umuwi na lang tayo. Ang mga malalaking scallops ay nagkakahalaga ng 500 yuan bawat kilo. Mga natural na perlas 20,000 to 50,000 yuan. Hoy, Chaishan, parang may something doon. Wow, ang sarap ng mga Pinoy. Mukhang nandito na ang perlas. Tulad ng inaasahan. Ito. Sa katunayan, may mga perlas sa loob ng mga scallops na ito. Dapat ay malaki ang halaga nito. Bumuti ang pag-aangkop ni Guanhai mo. Paghahatid ng kaalamang pangdagat. Hoy Fi, ano ang mali sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi ko inasahan na ang aking mga mata ay tumitingin ng napakalinaw sa dagat. Maaari rin itong magpadala sa akin ng kaalaman sa dagat. Ngayon hindi lamang ako maaaring maging direkta. Tingnan ang lokasyon at kahalagahan ng starfish. Mayroon ding isang katumbas na isa. Mga pamamaraan para sa pagkuha at pag-aanak. Perpekto lang. Ayos lang ako. Marahil ito ay kamakailan lamang para sa pangangaso ng tide. Gumising ng maaga araw-araw. Hindi nagpahinga ng maayos. Sa ngayon, hindi na tayo magmamadali. Bumalik at magpahinga. Okay. Buntong hini niya. Hoy, ngayon, maliban sa ating perlas, ibinebenta ito sa halagang 1,300 yuan. Ito ang iyong bahagi. Maganda na yan, Fei. Ang isang tao ay hindi dapat maghangad ng masyadong mataas o maghangad ng masyadong malayo. Maganda na yan, Fei. Ang isang tao ay hindi dapat maghangad ng masyadong mataas o maghangad ng masyadong malayo. Yan din ang tamang Chishan. Ang mga perlas na ito ay narito nitong nakaraang 2 araw. Tignan natin kung may makakapagbenta nito. Pagkatapos ay pinindot ko rin ang split. Ang sinabi ko kanina ay para sa'yo. Hindi, Feige. Ang perlas na yon ay tiyak na napakahalaga. Nalaman mo, kunin mo lang ito sa iyong sarili. Sabi ko, maganda ang nangyari. Wala tayong babaguhin. Sige, tumigil ka na sa pag-aaway, umuwi na tayo. Halika, kumain na tayo. Gutom na gutom ang lahat. Mommy at Daddy, may gusto po akong pag-usapan sa inyo. Ano ang nangyayari? Napakaseryoso. Gusto kong ibalik ang isang isda. Pagkatapos ay magtrabaho sa pagsasaka ng pond ng isda. Ganap na hindi. Kinakausap ko lang ang tatay mo. Makalipas ang ilang taon, itinayo niya ang fish pond na yon. Kaya naman malaki ang utang na loob ng pamilya. Matapos ang kanyang pag-aaral, kinailangan niyang magbayad ng napakatagal. Ngayon na sa wakas ay nagbabayad ka na ng tide hunting. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Pagkatapos ay magtayo ng fish pond. Ganap na hindi. Nanay, lumipat. Hindi ba't masarap magtiyo ngayon? Ang kalayaan ay nakakuha din ng kaunti. Bakit kailangan mong maging hangal? Itatayo ang lawa ng isda na yon. Inay, alam kong tama ka. Ang pangangaso ng alon ay talagang libre. Masyado siyang umasa sa swerte at hindi pa rin siya matatag. Gusto ko pa ring magluto ng isda. Buntong hini niya.
Nawalan ka ng pera noong nakaraang pagkakataon, lalo na dahil sa kakulangan ng karanasan. Pagkabigo sa pag-iingat, siguradong pansinin ko rin sa pagkakataong ito. P. Ang fish pond, ginawa na ito ni Itay noon. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Isang walang ingat na sandali at nangyari ito. Baka mawala na ang lahat. Talaga bang balak mong gawin ito? Hindi katakataka na nag-aalala ang aking mga magulang. Hindi nila alam na taga Manila ako, na nagmana ng kaalaman tungkol sa karagatan. Ngunit tiwala ako sa kaalamang ito tungkol sa karagatan. Gumawa ng isang isda pond para sa akin. Sabihin mo na madali lang, tatay. Seryoso ako, at tiwala ako na magagawa ko ito ng maayos. Sige, alis na tayo. Samantalahin ang iyong kabataan upang kumuha ng panganib. Pagkatapos ay magpatuloy. Samantalahin ang iyong kabataan upang kumuha ng panganib. Ikaw, huwag kang mag-alala. Kung may ideya ang bata, hayaan mo siyang subukan. Sa kasamaang palad, maaari na lang siyang bumalik sa pangangaso ng tide. Wala itong kabuluhan. Huwag kang mag-alala, inay, tatay. Hindi ako hangal. Sa pagkakataong ito, tiyak na handa na ako. Sa panahong ito, pupunta ako sa tide sa ngayon. Mag-ipon ng ilang pondo. Pagkatapos ay pumili ng isang lugar. Tingnan natin kung aling mga lugar ang mas mahusay. Angkop bilang isang pond ng isda. Huwag mag-alala. Tiyak na ayusin ko ito. Okay lang na magkaroon ka ng sarili mong plano. Kung may pangangailangan kahit saan, tumulong. Sabihin mo na lang, okay, ayaw makan. Kumain na tayo. Okay. Kasama ang kaalaman sa dagat, natutunan niya ang ilang mga pamamaraan sa pangingisda. Kung magagamit mo ito ng maayos, baka may mahuli kang maganda. Ngunit ang pangingisda na ito ay maraming taon na. Maaari pa rin ba itong gamitin? Kalimutan mo na, titingnan ko kung susubukan ko. Hoy Fee, bakit ka nagdadala ng pangingisda dito? Gusto kong subukan ang pangingisda. Tingnan natin kung may makukuha tayong magandang bagay. Fee, naniniwala ako sa iyong lakas. Siguradong mahuhulog ka ng malalaking isda. CJ, itigil mo na ang pag-aaway sa akin. Halika muna sa tide. Elenan. Hoy, hey. Sumigaw. Matagal ko nang hinahanap ang ilang mga scrap. Lahat pala ng magagandang bagay ay naghihintay sa akin dito. Napakaraming gooseneck barnacles. Dapat itong tumitimbang ng hindi bababa sa mga 15 yen. 6,000 yuan na naman. Chishan, bilisan mo. May magandang bagay dito. Wow, Fiji. Tulad ng isang malaking sway ng gooseneck barnacles. Lamang ito Gansalig barnacle. Malaki na ang kinikita natin ngayon sa mga barnacle na ito. Mga pakinabang ngayon, maaari rin itong sabihin na lubos na kahanga-hanga. Kaya inilagay mo ang mga ito dito. Inalis na ang lahat ng mga barnacle. Pagkatapos ay pupunta ako sa pangingisda doon. Tignan natin kung magagawa natin ito. Iba pang bagay. Enon, Fee, naniniwala ako sa'yo. Sabihin na lang natin na hindi tayo nangingisda ngayong araw na ito. Kahit anong kalaki ng kalakal ang makukuha mo, ayos lang. Yenen, ang buong isda ay maaari ring mapabuti ang pagkain. Hanggat walang hukbong panghimpapawid, magkakaroon ng tagumpay. Nagbibiro ang Air Force. Ang iyong Fiji ay tiyak na isang hukbong dagat, ha? Lene, bilisan mo at isuot mo na. Lanan, mula nang ipanganak ang demonyo sa dagat, naiintindihan ko ito. Ang lokasyon ng pagkain dagat sa dagat. Mayroon ding mga uri. Noon pa man ay pakikibaka na ito. Ang lahat ng mga pagkain ito ay nakatago sa dagat. Imposibleng mahuli ito. Ngunit ngayon mayroon na ako nito. Pagkatapos ng pamamaraang ito ng pagkuha, ito ay nagkakahalaga ng isang pagsubo. Hunchback bass 870 gram 3,100 ni. Tumingin siya sa paligid. Ikaw ang pinakamahal. Lene. Dapat makatulong iyan sa pag-isda nito. Binata. Lanan, hindi ka makakahuli ng isda na tulad nito. Binata. Hindi ka makakahuli ng isda na tulad nito. You. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi ka makakahuli ng anumang isda na tulad nito. Ano sa palagay mo ang paraan ng paghuli ng isda? Hindi bababasa, kailangan mong magkaroon ng isang desenteng hanay ng gear. Tingnan ang iyong maliit na pangingisda. Kung talagang may big deal ka, siguro ito ay masira ito para sa'yo. Kung gayon, paano tayo dapat mangisda? Kailangan mo ng isang set tulad ng sa akin. Tulad ng kagamitan. Sandali lang, kuya. Salamat sa iyong mungkahi. Hindi ka ba nandito para mangisda? Gumawa tayo ng isang taya tulad nito. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis na mangingisda. Kung sino ang nakakuha ng higit pa ay magiging isang malaking pakikitungo. Kung matatalo ako, pagkatapos ay mapagpakumbaba kong pakinggan ang iyong mungkahi. Kung mananalo ako, tahimik lang kaming nangisda. Paano kung tangkilikin ang oras na ito ng pangingisda? Parang hindi ka naniniwala mula sa aking karanasan. Hahaha. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kapag natalo ka, huwag kang magmakaawa na turuan kita kung paano umiyak. Buntong hininga. Lanan. Hindi masama, pero simula pa lang ito. Huwag ka pa masyado masaya. Buntong hininga. Hoy, oh wow.
Napakaraming pagsisikap ang kinailangan. Sa wakas ay naabutan ka na namin. Ikaw, sa katunayan, ito ay isang bihirang hunchback. Well, hindi iyon maaaring tama. Ang humpback bass na iyon ay napakabihirang at hindi madaling mahuli. Paano ako makakagawa ng ta? Ang isang maliit na pangingisda ay maaaring mahuli ang hunchback bass sa isang panaginip. Mukhang ako na lang ang mananalo. Hoy, guro, tanggapin mo na lang ang pana ng disipulo. Mukhang ako na lang ang mananalo. Hoy, guro. Tanggapin mo na lang ang pana ng disipulo. Kung hindi ikaw, ano ang ginagawa mo? Guro, kailangan mo ng ganoong maliit na baras ng pangingisda. Makakahuli ka ng napakaraming isda. Nahihiya ako sa sarili ko. Magalang kong hinihiling sa guro na tanggapin ang busog ng disipulo. Oh, buntong hininga. Gusto kong matuto. Gusto kong matuto. Huwag kang magturo. Lenwe. Chai Chen. Hey hey. Kumusta naman si Chaishan? Kumusta naman si Shishi? Hahaha, nagluluto lang ako ng seafood. Pagkatapos ay hindi niya alam kung saan tumakbo. Ang bagay na lumabas ay kumagat sa akin. Damn it, kung nandito lang sana ako ngayon. Tiyak na makikita mo ito ng maaga. Ngunit sa kabutihang palad, sinabi sa akin ng kaalaman sa dagat. Hindi gaanong makamandag ang ahas na ito. Bilisan mo na lang at ipadala mo na siya sa Cheshan. Iniksyon lang ng ospital ang serum at maayos na ito. Okay lang, Cheshan. Hindi gaanong makamandag ang ahas na ito. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Lanan, hindi ito ang tamang panahon para maging aktibo ka. Halika, hayaan mo akong dalhin ka. Driver, nagmamaneho ako dito. Hayaan mo akong dalhin ka roon. Ito ay magiging mas mabilis. Sige, salamat sa inyong tulong. Oh, tama. Tulungan mo akong dalhin ang makamandag na ahas na ito. Mga clip na kailangan mong gamitin. Kahit mamatay ang ahas, lilipat pa rin ito. Huwag kailanman kunin ito sa iyong sarili. Okay. Guro, sumama ka sa akin. Ito na ang kotse ko. Hoy, hey. Ikaw lang ang tumawag. May nakagat ng ahas sa dagat. Ito ay sa amin. Ang doktor ang nakagat. Ito ang ahas na kumagat sa kanya. Oh, ayos lang. Huwag kang mag-alala, hindi gaanong makamandag ang ahas sa dagat na ito. Ang aming ospital ay may kaukulang serum. Sakto lang sa tamang oras ang ipinadala mo. Hayaan mo akong dalhin siya para makagawa ng isa. Mga pagsusuri sa laboratorio at mga pagsusuri sa allergy. Kung wala namang masama dito, mga iniksyon ng swero, magiging maayos siya pagkatapos ng 2 araw na pagmamasid. Sige, sabi ng mga doktor, okay lang daw. Magpa-check ka agad. Lanan, nga pala, kuya. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi ko pa natatanungin kung paano ka tatawagin, kuya. Ira the way, big brother. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi ko pa natatanungin kung paano ka tatawagin, kuya. Hoy, salamat para sa ano. Ang pangalan ko ay Duyo, isang retiradong doktor. Umuwi na ako at nag-set up ng ilang fish pond para sa kontrata. Manirahan sa isang lugar ng kaginhawahan at kaginhawahan. Karaniwan, mahilig akong mangingisda sa dagat. Hindi ko inasahan na makakatagpo ka. Nakatakdang magkasama rin tayo. Nagsasalita lang ako ng walang katuturan. Gustong-gusto kong magbigay ng ilang mga salita ng patnubay. Hindi ko inasahan na isa ka sa kanila. Isang nakatagong dalubhasa sa pangingisda. Sa totoo lang, nag-enjoy ako sa harap ng isang eksperto. Ang mayroon lang ako ay ilang malilim na trick lamang. Kung interesado si Kuya Du, magkita tayo mamaya. Ako na ang baluktot na yan kapag dumating na ang panahon. Sinabi ko sa kapatid ko ang lahat ng pamamaraan. Napakaganda nito. Magalang kong hinihiling sa guro na tanggapin ang busog ng disipulo. Hey, Kuya Du, itigil mo na ang panunukso sa akin. Tatawagin kitang big brother ng walang kahihiyan. Tawagin mo na lang akong Xiao Fei. Haha, ira the way, big brother. Narinig ko lang na sinabi mo yan. Nag-book ka ng ilang fish ponds, di ba? Ewan ko ba kung may mga ekstrang tao sa loob. Nako, may natitira pa ring pinakamalaking isa. Kumusta naman yan? Xiao Fei, interesado ka? Haha, hindi ba't nagkataon lang ito? Kamakailan lamang. Gusto ko lang po sanang mag-ipon ng mga isda. Pagtuunan natin ng pansin ang pag-aalaga ng hayop. Kung ito ay maginhawa, dadalhin ako ni Kuya sayo. Tignan natin kung paano ito napupunta doon. Wow, nagkataon lang. Parang gusto na talaga nating magkasama. Buntong hininga. Sige, halika at tingnan mo kapag may oras ka. Kung ang iyong mga mata ay nakatuon dito, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang presyo. Okay lang po, Kuya, ganyan po talaga. Makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnay. Okay. Sige, aalis muna ako at magkikita tayo mamaya. Singduje, mag-ingat ka. Hindi kita makikita. Kailangan ko pa ring pumunta sa bundok ng bato. Hoy, sige, haha. Bundok ng bato. Dapat ay maayos ang bundok, di ba? Mga miyembro ng pamilya ng pasyente. Tinapos na ni Patient Chai Shan ang pagsusuri. Walang problema. Kasalukuyan siyang tumatanggap ng tamang paggamot. Dapat magbayad ka muna ng bayad. Samantalahin ang pagkakataong mag-ayos ng pananatili sa ospital. Bagamat walang problema, sa kabila nito, ligtas pa rin siyang manatili sa ospital sa loob ng 2 araw para sa
obserbasyon. Ah, okay. Salamat, doktor. Buntong hininga. Lumipat. Dinala na ba ni tita ang household registration book? Pagdadala ng FIA, okay lang ba ang bundok? Paano nga ba siya nabuntis ng ahas? Huwag kang mag-alala, tita. Ang ahas mula sa Bitichi Mountain ay hindi gaanong makamandag. Nakuha ko na ang serum upang maging ligtas. Iyon ay unang pag-ospital at pagmamasid. Sa ganoong paraan, ako muna ang bahala sa mga ospital ni Chishan. Buntong hininga. Maraming salamat. O mahal, tita, ihatid ko muna kayo kay Chishan. Sige, alis na tayo. Bakit napakawalang ingat ng bundok? Masakit ba? May pinsala ba? Buntong hininga. Okay naman si mommy. Huwag kang mag-alala, na-inject ka na ng serum. Mas maganda na ngayon. Lanan, tita, pasensya na po. Kasalanan ko kung bakit hindi ko inalagaan ng mabuti si Chishan. Buntong hininga. Hahaha, hindi mo naman kasalanan yan. Hindi mo kayang hulaan ang hinaharap. Sa pagkakataong ito ay ang aking sariling kawalang pag-aalinlangan. Hindi mo masisisi ang iyong sarili. Effie, hindi ka masisisi sa pangyayaring ito. Hindi maiiwasan ang pangangaso ng alon. Sa mga ganitong sitwasyon, napaka-mapurol ni Fije na hindi na siya kamukha mo. Gusto kong kumain ng saging. Bilhan mo ako ng saging para sa akin. Gusto kong kumain ng saging. Bilhan mo ako ng saging para sa akin. Naku, hayaan mo muna si ate na sumama sayo. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Lanan. Buntong hininga. Inay, ano bang problema? Mukhang nag-aalala ka. Isulat ang lahat ng iyong mga alalahanin sa iyong mukha. Sabihin lamang ang mga ito. Siya na, pagkatapos ay direktang sinabi ito ni inay. Lanan, dapat hindi ka na muling magkasama. Nagpunta si Afi sa Tide Hunt, okay? Bakit? Siya na. Alam ni inay na hindi ako malusog. Nag-aalala ka kay inay. Nag-aatubili na lisanin ang malayong lungsod. Nanatili ako sa probinsya para mag-ipon ng tubig. Lahat ng nanay ang pumipigil sa'yo. Inay, ano ang sinasabi mo? Anong klaseng drug yan? Ikaw lang ang anak mo. Kung wala akong pakialam sa'yo, sino ang nagmamalasakit sa'yo? Ngunit ikaw ay pangangaso ng alon. Una, kawalang katatagan. Pangalawa, hindi ito ligtas. Hindi nabanggitin ang kagat ng ahas na ito. Hindi ka pa ba nasasaktan ng jellyfish dati? Sinaktan pa siya ng makamandag na isda. Ang tabing dagat na ito ay hindi ligtas na lugar. Makinig sa ina. Umalis ka na at maghanap ng magandang trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Umalis ka na at maghanap ng magandang trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Inay, nag-iisa lang ang katawan mo. Paano ako makakaramdam ng kaginhawahan? Pinapayagan ang libreng pagload. Susundan ko si Kuya Fi. Tumaas din ang income ko. Maaaring may ilang daang tao araw-araw. Walang ganoong magagandang trabaho sa labas. Gayunpaman, inay, walang bots. Magiging mas maingat ako sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, Itnen. Tiyak na magpapatuloy ako sa hinaharap. Sinundan ko si Kuya Fi sa Tide Hunt. Hindi mo ako mapipigilan. Buntong hininga. Hahaha, bakit ka nakabalik agad? Shanshan. Narinig ko lang ang sinabi ng tita ko. Sa palagay ko ikaw pa rin ang nasa hinaharap. Itigil ang pagsunod sa akin sa Tide Hunt. Bakit? Ikaw, sinasabi mo ba na pinipigilan mo ako? Mula ngayon ay magiging mas maingat ako. Hindi ito ang pulang bundok. Malaki ang naitulong mo sa akin sa pag-aayos ng dagat. Kung gayon, bakit hindi mo ako pababayaan? Patuloy akong sumama sa'yo. Chishan, lahat ng sinabi lang ni tita ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang pagtitipon ng tubig ay nakasalalay sa panahon. At ang tabing dagat ay mas mapanganib. Hindi ko rin balak na itago ito magpakailanman. Sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitipon sa dagat. Kasi, ano naman ang plano mong gawin sa hinaharap? Maaari pa rin ba akong makasama ka? Plano kong mag-ipon ng kaunting pera. Kalaunan, mag-upahan ako ng fish pond. Pagkatapos ay paunlarin ang pagsasaka ng pagkaing dagat. Ginagawa rin itong mas matatag. Ito ay medyo mas ligtas. Plano kong maghanap ng lugar sa susunod na ilang araw. Sa oras na yon, ikaw ang magiging aking unang empleyado. Talaga? Pagkatapos ay kailangan mong kunin ito pagkatapos. Bumalik ka sa personal para imbitahin ako. Siyempre, ikaw ay maingat at magaling. Maaari rin silang magsagawa ng accounting at pag-aayos ng mga kalakal. Hindi ko talaga matiis na itapon ito. Napakabait mong empleyado. Pagdating ng panahon, kailangan mong maging isa. Ang ulo ng aming fish pond. Okay. Pagkatapos ay kailangan kong gumaling ng mabilis. Tutulungan kita pagkatapos. Hahaha, humingi ako ng paumanhin sa sinabi ko kanina. Tita, nag-aalala ka rin kay Chaishan. Naiintindihan iyan, kaya siguraduhin. Mula ngayon, siguradong aalagaan ko ng mabuti si Chishan. Lene, Afi, ngayong sinabi mo na yan, mas komportable ako. Kayong dalawa ay nag-uusap sa ngayon. Kumuha ako ng tubig. Lanan. Kayong dalawa ay nag-uusap sa ngayon. Kumuha ako ng tubig. Bakit ka nakatayo doon? Umupo ka lang doon sa isang days. Oh. Ang napili ng mga tagahanga,
you're lately, magpahinga ka na lang. Mas kaunti pa rin ang pera ko ngayon. Pagkatapos ay plano kong mag-ipon ng kaunting pera. Pagkatapos ay pumunta sa dagat upang magtipon para sa dagat. Oh, tama. Ang perlas na nakukuha natin noon, hahanapin ko ang isa sa mga susunod na araw. Ibinenta ito ng lokal na pamahalaan. Sa ganoong paraan, dapat ay kumita siya ng kaunting pera. Kapag ang pera ay natipon, inaanyayahan kita muli ang pera para sa mga perlas. Pagkatapos ng pagbebenta, ang pagbabahagi ng kita ay magiging tulad ng naunang nakasaad. Ibibigay ko ito sa iyo pagdating ng panahon. Enon, fee, naisip ko na ito. Ayokong maging empleyado. Gusto ko rin maging boss. Hindi mo na kailangan pang magbenta ng pera para magbenta ng perlas. Dapat mong i-invest ang lahat sa fish pond. Paano kung magtulungan tayo sa pagtatayo ng isang fish pond? Sige, sama-sama natin gawin ito. Maaari ka ring maging boss. Lanan, pagkatapos ay dapat kang magpahinga ng maayos muna. Aalis muna ako. Lanan. Naroon pa rin ang mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, nahuli ito bago pa man. Napakaraming gooseneck barnacles. At ang hunchback bass ay nasira din. Buntong hininga. Kalimutan mo na, simulan na natin. Eastern Star Spot. Ito ay talagang isang bagay na maganda. Mukhang magkakaroon na naman tayo nito ngayong araw na ito. Isang pangkat ng magagandang ani. Isang piraso. Dalawang item. Tatlong strips. Nasa maayos na kondisyon ang hugis butas na ito ng mga spot na ito. Dapat itong makakuha ng isang mahusay na presyo. Kung nandito pa lang si Chishan, ito ay tiyak na magiging isang mahusay na oras. Kalimutan mo na, huwag mo nang isipin ng husto. Bro, hoy Xiaofi. Bakit hindi ka pumunta kahapon? Sobrang miss na miss ako ng kapatid ko, hahaha. Bro, may mga bagay ako kahapon, kaya hindi ako dumating. Tignan mo, ngayon ay nahuli ko ang isang basket na puno ng Dongxing grouper. Mayroon ding iba pang mga groceries. Oh, Xiaofi, ang swerte mo ngayon ay medyo maganda. Pinaagaw mo ang isang buong basket ng Dongxing grouper. Yinan, dapat 8 o 9 ang mga ito. Hahaha, bro, tignan mo at timbangin mo ito para sa akin. Okay. His. Buntong hininga. Hoy, Xiaofi. Ito ang Dongxing grouper. Ang kabuang bilang ay 16 na gin pitoleang. Ayon sa presyo ng merkado, 120 yuan bawat gin. Eksaktong 2,000 yuan ang halaga nito. Ngunit ang mga groceries na ito ay walang halaga. Ang kabuang bilang ay 350. Ang kabuang bilang ay 2,350 yuan. Sigurado. Sumigaw. Hi. Sige, salamat kapatid Wang. Hindi sigurado tungkol sa pagkontrata nito. Gaano karaming mga isda ang talagang kailangan? Mukhang aalis na tayo bukas. Kuya Du, tingnan natin ang presyo. Kanina ko pa nakausap si Kuya Du sa telepono. Dapat ang address ay tungkol dito. Hindi ako sigurado kung mali ang hinahanap ko. Buntong hininga. Hoy, Xiaofi. Sa wakas, nagawa kong ihatid ka dito. Kapatid Du, paumanhin, pasensya na sa paghihintay mo. Sige, sapat na yan. Huwag tayong maging formal. Tingnan muna natin ang fish pond. Sige, alis na tayo. Buntong hininga. Sa akin ang pangingisda na ito, ang pinakamalaking lugar ng pangingisda. Matatagpuan ito sa tabi mismo ng dagat. Ito ay may isang sluice gate na malapit sa dagat. Bahagi rin ito ng isdang ito, mga pond ng isda at baybayin. Ang ilang mga lugar ay sumasaklaw sa tungkol sa 20 mu. Kung ito man ay pagsasaka o pagsasaka ng lawa ng isda. Maganda rin ang kalidad ng tubig. Medyo kulang lang ang kagamitan. Kapag nakuha mo na, dapat itong i-renovate. Lanan, Kuya Du, nakita ko lang din. Talagang malaki ang lawa na ito. Hindi ko alam kung anong presyo ang balak mong ibigay. Haha. Ito ang aking pinakamahusay na isda pond. Ayon sa merkado, ang taunang upa ay 3,000 yuan bawat mu. Iyon ay 60,000 yuan sa kabuuan. Tinamaan namin ito. Kung gusto mo talagang maging big deal, paano kung bibigyan kita ng 50,000 sa isang taon? 50,000 yuan bawat taon. Kung mayroon kang 3 taong warranty, iyon ay 150,000 yuan. Sa katunayan, ang presyo ay medyo maganda. Ngunit kung bibilangin mo ang mga pagbabago sa ibang pagkakataon, pagbili ng mga kagamitan at iba pa, ang startup capital ay walang pagbubukod. Kailangan mong maghanda ng humigit kumulang 250,000 yuan. Ang perlas na iyon ay minarkahan ng 150,000 yuan. Kung ibebenta mo ito, maaari mo itong alisin ng tama. Pagkatapos ay nagtungo ako sa dagat upang kunin ito. Ang pondo ay ginagamit sa pagbili ng iba pang mga bagay. Sige, ang presyo na ito ay talagang makatwiran. Kapatid na Du, mangyaring panatilihin ang lawa na ito para sa akin sa loob ng ilang araw. Babalik ako sa mga susunod na araw para makalikom ng pera. Sa sandaling iyon, tatalakayin natin ang lahat. Huwag kang mag-alala,
tiyak na itatago ko ito para sa'yo. CJ, maaga pa ngayon. Hindi mo ba sinabi dati na gusto mo ako? Gusto mo bang ipakita ko ang kaunti sa iyong mga kasanayan habang nangingisda? Paano kung pumunta tayo ngayon? Sige, alis na tayo ngayon. Gusto ko ring matuto. Halika na, alis na tayo. Hoy Xiaofei, sa katunayan, may dahilan ka para sabihin yan. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan ko ang dami kong nahuli. Karaniwan ay kalahating buwan ang halaga ng pagsukat ko. Sa ngayon, natutunan ko talaga ang ilang tunay na kasanayan. Lalo na't dahil kay Kuya Du, masyado kang mapagtanggap. Sa palagay ko ay panahon na. Paano kung mag-impake tayo at bumalik? Paalam, Lanan, buntong hininga. Sa katunayan, naghanap ako ng isang hunchback bass. At ito ay lubos na malaki. Hoy, ito ay snow coral. Diyos ko, tumutubo ito sa mga isda na nabubuhay. Bihira talaga ito, Xiaofei. Nakakaloka ang swerte mo. Lene, hoy, Xiaofei. Bro, gusto ko lang isave ang mga ito. Isang bihirang kayamanan mula sa dagat. Kahit na ang iyong snow coral ay medyo maliit. Ngunit ang kondisyon ay lubos na mabuti. Nabubuhay ito sa isda. Ito ay masyadong bihirang. Pagkatapos ay pangalanan mo ang iyong presyo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang isdang ito, kuya? Aha. Lanan. Hoy, kapatid Du. Kung gusto mo ito, alisin mo na lang. Tungkol sa presyo, ibigay mo lang ito ayon sa nakikita mong angko. Ang mga tip ay diretsyo, pero hindi mo ako maliitin, kapatid. Paano ang tungkol sa 150,000? Ang presyo na inaalok ng kapatid ko. Syempre handa na ako. Pero bro, wag ka nang magmadali. Dito, syempre, at may isa pang bagay. Hindi ko rin kilala si Kuya Du. Interesado ka ba? Syempre interesado ako. Bro, gusto ko lang ang mga bagay na ito. Ito ay 130,000. Kukunin ko rin ang perlas mo. Paano ito? Nag-alala lang ako kanina. Saan nang gagaling ang natitirang pera pagkatapos ng pagkontrata ng fish pond? Hindi ko inaasahan, hindi lamang ito ang naranasan ko ngayon. Isang hunchback bass na may coral ng dugo. At sa pamamagitan ng paraan, ang isang ito. Ibinebenta rin ang mga perlas. Si Kuya Du talaga ang lucky star ko. Walang problema, bro. Okay, halika na ngayon. Babalik ako. Ihanda ang pera para sa'yo. Sige, alis na tayo. Halika na. Lanan. Hoy, Xiaofei, pasensya na sa paghihintay mo. 280,000 yuan, tingnan mo. Xiaofei, anong ginagawa mo? Kapatid na daw. Nakikita ko. Ang bahaging ito ng pera. Ito ang pera na napagkasunduan namin bago kami magrenta ng fish pond. Ang iba pang bahagi. Gusto ko lang maging makapal ang bala. Kuya Du, tulungan niyo po ako. Tulungan mo akong bumili ng mga isda. Ang mahahalagang kagamitan. Sa palagay ko ay seryoso ito. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad nyo. Ang mga ito ay parehong matigas at madaling gamitin, kaya huwag mag-alala. Pagkatapos ay tatanggapin ko ang pera na ito sa ngayon. Sige, ipaubaya ko na lang sa'yo, Kuya Du. Hay, panahon na. Manatili ka at kumain kasama ang iyong kapatid. Hindi na ako kumakain, Hinihintay pa rin ako ni Chishan sa ospital. Kailangan ko munang suriin ito. Nakikita ko. Pagkatapos ay hindi ka napababayaan ni Kuya. Kalaunan, dadalhin ang kagamitan. Nakikipag-ugnay ako sa'yo. Sige, salamat sa iyong tulong, kapatid Du. Buntong hininga. Aalis na ako. Buntong hininga. Chishan. You. Well, tumalikod ka. Ano ang ginagawa ko? Sige, tumalikod ka na. Dapat ay kumatok na ako at pumasok ngayon lang. Hindi ko inasahan na magpalit ka ng damit. Pervert. CJ, sabi ng doktor, pwede na akong ma-discharge ngayon. Dalhin mo ako sa bahay. Mabuti. Pagkatapos ay dadalhin kita pabalik. Lanan. Hinay-hinay lang. Pabagalin. Mas maganda pa rin ang pakiramdam ng tahanan. Bilisan mo na sa bahay at sabihin mo kay ate. Lanan. Ang prutas na ito ay orihinal na. Binili sa ospital para sa'yo upang kumain. Mula nang tayo ay nasa bahay. Dalhin mo na lang sa bahay at kainin mo kasama si ate. Lanan. Bondok, bakit hindi ka bumalik? Ipaalam kay nanay. Sinabi lang sa akin ni inay kaninang hapon, ang doktor. Hindi na talaga ako makapaghintay. Hindi ba't dumating lang si Fiji, kaya hiniling ko sa kanya na ihatid ako pabalik sa daan. Nagkataon lang, bumili ako ng ilang groceries. Kung okay lang si Afei, halika na at kumain na lang tayo. Ito, halika na, alis na tayo. Okay. Buntong hininga. Tita. May magandang balita si Chishan para sa'yo. Ilang araw na ang nakaraan, hindi mo ba sinabi na gusto mo? Pagpunta sa mag-book ng isang pond ng isda, nagkataon lang may isa ang kaibigan ko roon. Kaya nagpunta ako para tingnan ito ngayong araw na ito. Sa palagay ko ito ay lubos na angko, kaya naibook ko ito para sa kanya. Talaga?
napakaganda. Pagkatapos ay kailangan kong magtrabaho ng husto. Pamahalaan ng maayos ang fish pond para sa amin ni Kuya Faye. Hahaha, tatawagan ko na lang. Lene. Shan. Sabihin mo kay nanay ang totoo. Nagustuhan ba niya si Afe? Inay, bakit bigla mo itong tinatanong? Ang iyong mga mata ay nakadikit sa Afe. Bakit ito tinatanong ni nanay? Oh, kaunti. Sa katunayan, mabait na tao ang Afe na ito. Matatag at responsable. Kapag nakatingin ka sa kanya, walang pagtutol si inay. Nanay. Simula pa lang ito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Feije. Naisip ni inay, sa totoo lang, medyo interesado rin sa'yo si Afe. Talagang. Lanan. Hahaha. Kumain tayo. Haha. Lanan. Wala ring mahuli dito. Hoy Fi. Tignan mo, may octopus doon. Pupunta ako, sa katunayan, napakaraming pugita doon. Hoy. Kapatid na Fi. Sa ngayon, ako ang unang nakahanap ng mga produkto. Yenan, sige, kahanga-hanga ka. Simulan na natin ang paghuli. Maghintay hanggang sa sumikat ang araw. Ang mga pugita na ito, ni hindi man lang siya makaalis sa sikat ng araw. Okay. Fi, ilan ang nahuli mo? Marahil ay nahuli na nila silang lahat, di ba? Halos isa na ang mayroon akong. Mukha kang 15 o 16 na gin. Mga 13 o 14 na gin ang timbang ko. Kaya ang lahat ng ito ay nagdaragdag. 1,500 hanggang 600 yuan bawat isa. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong malaki ang ani. Wala nang iba pa dito. Paano kung lumipat tayo sa ibang lugar para magpatuloy? Hahaha, hindi ka pa nangingisda. Marami ka bang nakuhang magagandang bagay? Bakit hindi mo rin ako turuan kung paano mangisda? Pangingisda, ayos lang din yan. Anyway, sa beach na ito, wala nang natitira pang kunin. Kung lumipat tayo sa ibang lugar, tumatagal din ito ng kaunting oras. Halika na sa pangingisda. Sige, alis na tayo. Elanan. Hey. Tumigil ka na sa paghila. Kapag hilahin mo ulit ang damit mo, puputulin nila ito. Dapat ihagis ang baras na ito ng ganito. Pagkatapos ay maghintay ka na lang. Lobo na may malaking buntot. Kahit na siya ay labis na nahihiya sa kanyang sarili. Hoy Fi! Nahuli ko ang isang isda. Hoy, huwag kang mag-alala. Maglakad-lakad ka sandali. Dahan-dahang hayaang umakyat ito. Lanan. Tipo, anong klaseng isda po ito? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ang tawag dito ay isda na may 3 kutsilyo. Ang isang ito ay medyo malaki. Sa palagay ko ang isang ito ay maaaring ibenta. Isang maliit na higit sa 20,000 yuan. Sa palagay ko ang isang ito ay maaaring ibenta. Isang maliit na higit sa 20,000 yuan. Napakaraming pera. Nagulat ako, di ba? Napakaswerte mo. First time kong mangingisda, sa totoo lang. Maaari mong mahuli ang ganitong uri ng isda. Lene, ang bagay na ito, ang masariwa, mas mahalaga. Bilisan natin at ibenta natin ito sa kanya. Okay. Kapatid na Feng, pagpapahinga. Kung wala nang iba, magpahinga ka na lang. Hindi ko naririnig ang mga galaw mo. Bumangon ka ba sa lalong madaling panahon? Hoy, ano ang nahuli mo ngayon? Pugita. Maganda ang size. Ang sigla ay sagana rin. Hayaan mo akong timbangin ito. Buntong hininga. Hoy, tingnan. Pugita na ito, tumitimbang ng 28 gin. 60 yuan bawat gin. Ang kabuang bilang ay 1,680. Kuya Wang, huwag kang mag-alala. Narito ang pangunahing kaganapan. Oh. Oh wow. 3 mga isda na puno ng mga isda. Mayroon akong kaunti sa mga bagay na ito. Hindi na ito nakikita ng panahon. Isang malaking hari ng isda. Binayaran ka ni Lin Fei ng halagang ito para sa 3 kutsilyo na isda. 30,000 yuan. Cheng Xiang.
Buntong hininga. Halika na. Ha. Haha. Dito. Sa ngayon, maganda ang swerte natin. Ang 3 kutsilyo na isda na ito ay isang piraso. Ibinebenta ito sa halagang halos 30,000 yuan. Pagkatapos ay idagdag mo ang perang naipon namin dati. Halos 200,000 yuan ang naipon. Pagsisimula ng aming fish pond, talaga, ito ay tungkol sa tapos na. Pagdating ng panahon, ikaw na ang bahala sa pag-ingat sa mga isda dito. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang pag-alis ng pangingisda upang mapanatili ang mga subsidyo. Pagdating ng unang batch ng isda, pagkatapos ng pag-aayos ng isang kita, ang natitira ay dapat na mas simple. Tama yan. Ngunit napakatagal na. Kuya Du, bakit hindi mo pa kami nakikipag-ugnayan? Tama. Nakipag-ugnayan sa akin si Kuya Du kanina. Sinabi niya na ang engineering team na kilala niya. Sa ngayon, may project pa akong hindi pa natatapos. Tumatagal pa rin ito ng 10 araw o kalahating buwan. Sa totoo lang, wala na tayo ngayon. Kailangan mo pa bang pumunta sa dagat para makatipid ng pera? Akala ko ay oras na. Dapat ding tapusin ang proyekto. Siguro naroon si Kuya Du sa mga araw na ito. Malamang na makikipag-ugnay sila sa amin. Okay. Hoy, kapatid Du. Bukas na, di ba? Sige, alis na tayo. Bukas na lang tayo mag-uusap para mag-coordinate. Sage, hey. Tingnan mo, Kaw, narito si Kaw. Ang tawag ni Kuya Du. Anya, abala ngayon ang engineering team. Makikipag-ugnayan tayo sa kanya bukas. Sige, sasamahan kita bukas. Paglalakad pa uwi. Lanan. Si Alfie, nandito ka na. Hayaan mong ipakilala ko ito sa'yo. Buntong hininga. Ito si Pang Chen, ang aking dating kaibigan, ang aking lawa ng isda. Siya ang nagbago nito. Pang Chen, ito si Lin Fei. Ito ay si Chishan. Nais din nilang i-renew ang fish pond. Ikaw ang una kong naisip. Matagal na kitang hinihintay. Kailangan mo talagang paglingkuran sila ng maayos. Haha, tiyak na. Kumusta, Boss Lin? Hello, Boss Pang. Hello, Boss Chai. Hoy, hello. Boss Lin, ako ay isang magaspang na tao lamang. Hindi gaanong magaling magsalita. Diretso na tayo sa punto. Ewan ko ba kung paano mo balak i-renovate ang fish pond? May solusyon ba? Simple lang talaga ang plano ko. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isda pond na ito. Hinati ko ito sa 8 zone. Pagkatapos ay ang baybayin. Pagdating ng panahon, hahabulin mo ako sa net. Sa wakas, magdagdag lamang ng ilang net cages. Bilang karagdagan, magdagdag ng ilang mga aerator at feeder. Hanggat maayos na naka-install ang mga aparato sa pagsubaybay, sapat na yon. Ang pinakamahalagang punto, tulungan mo lang akong ang puti. Gusto kong palalimin pa ito. Naku, ang lahat ng mga kinakailangang nabanggit mo ay napakasimple. Hindi ito magtatagal bago ito malutas. Ngunit si Boss Lin, may suggestion po ako. Boss Pang, ano ba ang iniisip mo? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng isda. Sa katunayan, ang isda na ito ay huling beses. Ako rin ang nag-renew. Lanan, nag-renew na ang dating boss. Pagkatapos lamang ng Great King Dynasty, ano ang tungkol dito? Tumigil siya matapos ang wala pang 1 taon ng maintenance. Mababa rin ang stock density. Sa palagay ko ito ay mula sa pond na ito. Hindi naman siguro masyado makapal ang puti. Hindi na kailangang maglinis. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinis nito ng 1 beses ay nagkakahalaga ng kaunti. Kaya, sa madaling salita, sa katunayan, hindi na kailangan pang linawin. Nakikita ko, Boss Lin, kung nag-aalala ka, ibibigay ko ito sa iyo sa panahon ng pagbabagong anyo. Sukatin ang kapal ng puti. Ito ay talagang hindi posible. Linawin natin ito ng kaunti pa. Sigurado. Tapos gawin natin ang iminumungkahi ni Boss Pang. Ngunit ang isa pang boss na ito, lahat sila ay nagsisikap na makuha ang aking pera. Kuya Pang, paano mo ito babayaran? Nakakatipid ito sa akin ng pera. Ano ang ginagawa mo doon? Kaibigan ko si Kuya Haha, paano ko madailang ang isang kaibigan na ganito? Haha, bukod pa rito, maglilingkod ako sa iyo ng maayos. Simula ngayon, sa tuwing may trabaho ka, lagi mo akong isipin. Hindi ba? Hahaha, Lanan, kung okay lang, sundin mo na lang ang plano. Boss Pang, pwede mo bang sabihin? Pero ito ang specific. Ano ang tinatayang gastos? Kung ang Pinoy ay hindi nawawala ang timbang. Nangangahulugan ito ng mas mababang gastos. Nag-install lang ng ilang kagamitan at iba pa. Maaari mong gawin ito sa halagang 60,000. Magbayad ng 30% na deposito ng maaga. Ang natitira ay naayos na pagkatapos ng pagtatapos. Ano sa palagay ninyong dalawang boss? Hahaha, ikaw na ang magdedesisyon. Lanan, ngunit ganito ang pakiramdam ko. Ang presyo ay napakamakatwirang. Lanan, ginawa ito ng aking mga magulang dati. Mas maliit ang fish pond na yon kaysa sa isang ito. Gumastos din siya ng 100,000 yuan. Ang 60,000 yuan renovation fee ay talagang hindi mahal. Okay, Boss Pang, ayusin natin ito pagkatapos. Ira the way, babayaran ko sa iyo ang deposito. Buntong hininga, binayaran na. Okay, walang problema sa deposito. Hindi dapat ipagpaliban ang bagay na yan. Babalik ako at aalagaan ko sila ngayon. Ang aking mga kapatid na engineering team, gagawin ito sa loob lamang ng
ilang araw. CJ, aalis na ako ngayon. Buntong hininga. Talagang nagagawa ng taong ito ang mga bagay-bagay. Nagmamadali pa rin. Sa palagay ko iyan ang estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ngunit ngayon ang pagbabagong anyo ay tapos na. Kuya Du, tulungan mo akong bilhin ito bago. Kumusta naman ang fish RJ? Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat para sa'yo. Makukuha kita hanggat gusto mo. Sabihin mo sa akin, ilang eray ang gusto mo. Ang isang ito. Inuupahan ko lang ang aming fish pond. Dagdag pa sa pag-aayos na ito. Ang pera na natitira ay hindi talaga malaki. Kailangan mong isaalang-alang ang hinaharap. Tungkol sa mga gastos sa feed, plano kong magsimula sa 10,000 buntot. Ang mga Dongsing grouper, Roy. Pagkatapos ay kailangan nila ng 50,000 malalaking dilaw na Kroiker, Ursay. Magdagdag lamang ng ilang mga punla ng talaba. Sigurado. Una, subukang itaas ang ilan para subukan ang tubig. Lanan. Pagkatapos ay gagawin ko ang sinasabi mo. Tinulungan kita na makipag-ugnay. Sige, ipaubaya ko na lang kay. Hoy, sige, hahaha. Binanggit din ni Duje si Boss Pang. Punong-puno rin siya ng enerhiya. Halika na. Lanan, umuwi ka na at matulog ng maaga. Lanan, bukas, magsisimula na ang konstruksyon ng fish pond renovation. Sama-sama tayong tumingin. Yelen, matagal ka nang nagtrabaho ng husto. Sa wakas, maaari na tayong magsimula. Hoy Fi, bumalik ng dahan-dahan. Sige, aalis na ako pagkatapos. Lanan. Hindi ba ito ang wallet ni Fije? Ano ang isang walang ingat na pagkakamali? Kalimutan mo na, ibalik mo na lang siya. Kaya hindi siya makakahanap ng taong nagmamadali. Lanan. Nanay at tatay. Bumalik na ako. Bakit late ka na sa pagbabalik ngayon? Hoy, bakit ka nagmamalasakit ng husto? Laging kasama ni Afei si Chaishan. Sa tuwing nais niyang bumalik. Bumalik ka lang sa oras na gusto mo, Dine. Lanan, may magandang balita si nanay para sa'yo. Isda na ito. Nagsimula na ang panahon ng pag-renew. Hindi ito abuti ng maraming araw. Maaari mong ganap na simulan ang pamamahala ng iyong negosyo. Oh, hindi masama. Hoy, Effie, araw-araw mong ginugugol ang pag-ipit kay Chishan. Kaya ano nga diritag doon ang pangbug, os, kinabuhi nga dedikasyon. Nanay, huwag mong sabihin hindi ko gusto si Chishan. Kukunin ko ito. Buntong hininga. Hoy, ang nakaraan lang ay si Chishan, di ba? Lanan. Buntong hininga. Yung tila nag-aabang lang daw ay si Chayen. Bilisan mo at habulin mo na lang. Oh. Mabilis. Oh mahal. Chaishan mo. Ikaw, bakit ka nandito? Lanan. Pei, nakalimutan mo na ang wallet mo. Ibabalik ko ito sa'yo. Oh. Sige, babalik ako ngayon. Hoy, may naririnig ka lang. Hindi, wala pa akong naririnig. Sabihin mo sa akin kung ano ang hindi mo nagustuhan sa akin. Hindi na ako, o Enray. Ano ang gusto mo? Nagbubulong-bulungan ka roon. Ako. Hindi ko talaga kayo gusto, hindi ko talaga gusto. Kung gayon, bakit mo nais na sundin? Sabi ni Auntie, ayaw mo sa akin. Ako'y nahihiya lang. Sa harap ng aking ina. Sino ba naman ang mag-akala na nasa pintuan ka? Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak at umiyak dahil dito. Hindi ka tapat. Matigas ka pa rin ang ulo. Well, ang hindi pag-ibig nito ay pekeng. Ang pag-ibig ay totoo. Gusto ko ito, okay. Ako, gusto kita. Oh. Yun na nga. Pagkatapos ay halikan ng kaunti pa. Oh. Ang isa ni Fije. Gabi na, babalik muna ako. Tandaan na sunduin mo ako bukas. Okay. Hahaha. Dam na. Magpapahinga na ako. Dapat magpahinga ka rin ng maaga. Afi, kumusta na si Chishan? Hoy, bata. Parang lumabas ka na sa pinto.
Nagmamalasakit ka ng labis. Anyway, maganda naman din eh. Lanan. Ay. Halika, kumain tayong lahat. Ay. Halika na sa lahat. Oras na para kumain. Okay. CJ, masarap ang amoy nito. Masarap ang amoy nito. Halika. Lanan. Dapat itong pagkain na niluto ni Boss Chai. Nitong mga nakaraang araw lang ay kinakain na namin ang niluluto ng asawa ng boss. Kumakain na ako hanggang sa maramdaman ko ang pagkain. Gusto ko pang ang bumagal ng kaunti. Paghaluin sa isang pares ng mga pagkain. Tornilyo ka, alam mo naman na maglakas loob kang mag-alis. Ako na ang bahala sa'yo. Hehe, paano ko magagawa yun? Lahat. Kumain ng dahan-dahan ng kaunti at mayroon ding maasim na sopas ng plum. Espesyal na dinala upang matulungan ang lahat na talunin ang init. Okay. Hehe, lahat tapusin na ang pagkain. Sa lahat ng pagsisikap, iyon lang ang natitira. Layunin na tapusin ang araw na ito. Okay. Sige, alis na tayo. Ayaw makan. Haha. Hoy, boss lady. Ano ang iyong ginagawa? Napakatagal ng aming fish pond. Sa wakas, halos matapos na ito. Dapat itong makumpleto bukas. Oras na upang makipag-ugnay. Pinulungan kami ni Kuya Du na ihatid ang fish array. Totoo yan. Ang fish pond na ito, Kuya Du, ay kamangha-mangha. Malaki ang naitulong nito sa amin. Lanan, sa palagay mo, paano natin siya dapat pasalamatan? Naisip ko na rin ito. Una, ang isda na ito ay pare-pareho. Binigyan kami ni Kuya Du ng murang pakete. Lanan, pagkatapos ay ang koponan ng engineering at fish array. Laging abala si Kuya Du na tumatakbo roon. Hindi lamang isang pasasalamat. Nahihiya talaga ako. Lanan. Iyon ang naisip ko. Kapag ang aming lawa ng isda ay ganap na nabuo, ibinigay niya ang 10% ng net profit kay Brother Du. Ano sa palagay mo? Yenan, sa tingin ko ayos lang. Chaishan, Lanan, ang rate ng paglago ng mga array na ito, mas maganda pa ito kaysa sa naisip ko. Siguro kailangan nating gawin ito muli sa susunod na ilang araw. Isinagawa ang pangalawang pagsusuri. Nag-aalala ako na baka hindi ako makalaki ng maayos sa Dongsing Grouper. Ngayon tila hindi na ganoon kahirap pagkatapos ng lahat. Hindi ko kayang gawin ng wala ang mga tao sa panahong ito. Manatili ka rito at magsaya. Alagaan ang mga array na ito. Pupunta ako sa pangangaso ng tubig para kumita ng pera para sa kanila. Sige na, hihintayin ko na lang ang pagbabalik mo. Okay. Kahanga-hanga talaga ang batch na ito ng mga sea urchins. Mukhang hindi ko rin ito kakailanganin kamakailan. Nag-aalala tungkol sa mga gasto sa pagkain. Buntong hininga. Lenwe. Pupunta ako kay Legong mo. Hindi ako makapaniwala na may ganoong magandang bagay dito. Tama lang na gamitin ito para bayaran si Kuya Du para sa pabor. Buntong hininga. Xiaofi, bakit bigla kang lumapit? Hindi man lang siya nagsalita sa akin. Nahuli ni Brother Tu ang ilang sea urchin sa pagtitipon ng tubig. Halika at ibigay ito sa iyo upang subukan. Hahaha, hindi naman masama. Pagkatapos ay tatanggapin ko ito ng walang kahihiyan. Ganito rin ang hawak ni Kuya Du. Natagpuan ko ito nang hindi sinasadya sa tabing dagat. Hindi mo ba gusto ito? Kunin ito at i-play ito. Ito ay si Legong mo. Sa paghuhusga sa itsura nito, talagang kahanga-hanga ito. Hoy, hindi, Xiaofi. Ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko ito matanggap. Ibalik ito. O mahal na kapatid Du, ang bagay na ito ay nasa akin. Ito ay isang bato. Para lang sa mga nakakaalam ng kalakalan. Sa gayon lamang ito magkakaroon ng halaga. Kapatid Du. Pagkatapos ay babalik muna ako. Buntong hininga. Buntong hininga. Nagtrabaho ng husto sina nanay at tatay. At Tita Chai. Salamat sa pagtulong. Nandito lang ako para sumali sa kasiyahan. Hahaha. Kumusta na si nanay? Maganda ang pag-aalaga ng isda ni Feije, di ba? Siya ay talagang mahusay na inaalagaan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang tao na lumaki ng napakabilis. Napakasarap ng isda, hahaha. Tumawag. Xiaofi, interesado ka bang magnegosyo? Anong klaseng negosyo ito? Dong, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Mayroon akong isang kaibigan. Gusto ko lang mag-alaga ng kakaiba at hindi pangkaraniwang isda. Ngunit siya ay isang tao na maaaring magbasa, ngunit hindi nag-aalaga nito. Ilang araw na ang nakalilipas, bumili ako ng 2 bar sa isang mataas na presyo. Anong uri ng isdang pang-aalaga ng bato? Pagdating ko sa bahay, agad akong umalis. Pagkalipas ng 2 araw, nawalan na ako ng gana sa pagkain. Sinubukan niyang maghanap ng mga taong dapat tingnan, ngunit wala siyang magawa. Sa palagay ko
ko magaling ka talaga sa pagsasaka ng isda. Nais mo bang subukan ito? Galing dito ang kaibigan ko. Ang pinakamalaking mamimili ng seafood sa rehiyon. Kung maaari kang bumuo ng isang koneksyon, ang pagbebenta ng mga ito mamaya ay mas madaling pamahalaan. Sige, si Kuya Du ang bahala dito sa ibang araw. Titignan ko. O mahal, Old Du, sa wakas ay nagawa mo ito. Ako ay kaya balisa. Ito ang eksperto na sinabi mo sa akin. Lumang Su, ito ang Linfei na ipinakilala ko sa'yo. Nailigtas ba ang iyong isda? Ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang napili ng mga tagahanga, this is Suyong, ang aking dating kaibigan. Kapatid na Su, Hailin, ang aking nakababatang kapatid. Halika at tingnan ang aking dalawang isda. Kinakabahan ako nitong mga nakaraang araw na darating ako. Kuya Lin, tumingin ka agad. Yung dalawang isda, nung binili ko siya, okay pa rin. Bigla akong tumigil sa pagkain nitong mga nakaraang araw. Namamatay ako sa pag-aalala. Kapatid na Su, pagkatapos mong bilhin ang isdang ito, kumakain ba ito ng 3 o 4 na beses sa isang araw? Tulad ng isang mahal na isda, iyon ay mag-iwan pa rin ng gutom. Naku, tama yan. Ito ang problema. Ito ay dumating dito mismo. Ang isdang ito ay walang iba pang mga issue. Nanatili lang siya. At masyado kang nagbibigay ng bait dati. Pagkabusog ng isda, ang natitira ay magbabad sa tangke. Pagkatapos ng pag-aayos ng bait, ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng tubig. Maaari mong kunin ito mamaya. Linisin ang tangke ng isda. Pagkatapos ay gutom ang isda sa loob ng 2 araw pa at magiging maayos ito. Iyon lang. Ngunit ang isdang ito ay naiiba sa mga tao. Ang isda ay nagdudulot sa iyo ng pagkagutom o pagkabusog. Pakainin mo ito mamaya. Bigyang pansin lamang ang tiyempo. Okay. Kuya Lin, epektibo talaga ang pamamaraan mo. Ang isdang ito, matapos ang 2 araw na pagkamatay sa gutom, kumakain siya. Ayos lang yan Kuya Su. Dapat mong tandaan na pakainin ang mga isda sa hinaharap. Siguraduhin kumain ng may katamtaman. Kuya Lin, ito ang bayad sa konsultasyon. Kunin mo muna ito. Hindi. Buntong hininga. Kuya Su, masyado kang nagbibigay ng pera. Hindi talaga ako gaanong nakatulong. Kuya Su, masyado kang nagbibigay ng pera. Hindi talaga ako gaanong nakatulong. Kapatid Lin, kunin mo na lang. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng ito ay salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ang isda ko. Pagkawala ng higit pa. Sige, kapatid Su, itatago ko na lang ang pera na ito sa ngayon. Kalaunan, tungkol sa isda. Ano-ano ang mga suliraning umiiral sa mga lugar na ito? Maaari mo akong tanungin anumang oras. Ngunit kailangan ko ang inyong tulong. Ano ito? May gumawa ako nitong mga nakaraang araw. Ang lilang apoy na pulang isda ay lalong mahalaga. Hindi ako tiwala sa pagpapalaki nito ng maayos. Maaari mo ba akong tulungan sa pagpapalaki ng isang mature na isda? Na kapatid Su, ang masasabi ko lang, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Kuya Lin, huwag kang mabigat. Ikaw na lang ang bahala sa suporta. Pag ako ang tatanungin, ako na ang bahala. Hahaha. Huwag kang mag-alala, Kuya Su. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para hindi mangyari yon. Kapatid Lin, hindi ito magiging libre. Sa palagay ko ang iyong lawa ay mahusay na pinalaki ng isda. Paano ang tungkol dito? Pumirma tayo ng kontrata. Hintayin mo na lang na bumaba ang isda mo. Binili ko ito sa halagang 10% sa itaas ng presyo ng merkado. Kapatid na Su, masyado nang sayang iyan para sa'yo. Hoy, naayos na ito ng ganito. Kumuha na lang ako ng kontrata at aalis na ako. Hindi masama kung magpapatuloy ang kalakaran na ito. Sa loob ng 2 buwan, ang mga isdang ito ay halos ganap na nabuo. Galing sa pool na ito si Fiji, ang East Star Grouper na scoop out. Parang may mali. Tingnan ang pagkabulok ng gill. Malinaw na may net setup ang grouper. Bakit may mga grouper? Chai Chang, sumama ka sa akin. Siguro alam ko na kung nasaan ang problema. Ito. Paano nasira ang pagharang? Sa palagay ko ay nasira ang bloke. Mga isda na nagdudulot ng mga virus sa malayo sa Pampang. Lumangway ito sa aming pool. Bilang isang resulta, ang aming Dongxing, nahawaan si Madara. Chai Shan, i-disconnecta mo na ang number 7 Chai ngayon. Ang lahat ng iba pang mga pool ay konektado. Suriin mo rin ang iba. Suriin kung nasira ang pagharang. Tignan natin ang iba pang mga isda. Naapektuhan ka na ba ng mga isdang may sakit? Ganun. Naayos ko na ngayon ang block na ito. Pagkatapos ay harapin ito muli. Kasama rin sa mga isdang may sakit ang mga nagsasalakay na isda. Halika na naman at i-disinfect na naman. Okay. Nanay at tatay. Mabuti na lang at kayong dalawa ay dumating para tumulong. Kung hindi, kami ni Chai Shan ang magiging dalawa sa amin. Baka hindi na talaga matuloy ang lahat. Huwag nating pag-usapan yan, malaki ba ang pagkawala? Mabuti na lang at napansin ni Chai Shan ng maaga. Karamihan sa mga pagkalugi ay naisave. At ang Dongxing Grouper ay itinaas din sa magkakahiwalay na pool. Ang lawa na iyon ang hindi gaanong masigla. Muli ko itong susuriin pagkaraan ng ilang sandali. Dapat walang malalaking pagkalugi. Buntong hininga, hanggat hindi masyadong malaki ang mga pagkalugi, ayos lang iyon. Lahat ng pera, bakit hindi ka maging mas maingat? Paano makakahalo ang isang grouper? Ito ay talagang kakaiba. Mga bagong naka-install na hadlang. Paano ito nasira? Pagsisinungaling sa'yo. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Boss Lin.
Ako ay mula sa pangkat etniko ng Wu sa isang kalapit na bukid sa dagat. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa reputasyon ni Boss Lin. Parang si Boss Wu. Natutuwa akong marinig ang iyong pansin. Paano nag-aalaga ng isda si Boss Lin kamakailan? Ang sakit na gill rot ay mahirap harapin. Hindi ko kilala si Boss Wu. Ano ang ibig sabihin nito? Iyon walang kabuluhan. Isang paalala lamang, hindi naging madali si Boss Lin sa pag-aalaga ng isda kamakailan. Maging maingat, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Boss Wu. Ano ang tinutukoy ng maliit na tala? Narinig ko na kumikilos si Boss Lin. Naging malapit na si Boss Su. Natakot pala si Boss Wu. Ninakaw ko ang negosyo mo. Si Boss Ling ay isang matalinong tao. Pagkatapos ay magiging diretsyo ako. Dati, ang mga kalakal ni Boss Su, ako na lang ang nagbibigay sa'yo. Biglang nakialam ang boss mong siling ngayon. Walang katuturan yan. Si Boss Wu ay nagpapatakbo ng negosyo ng tapat at tapat. Kaninong isda ang kinukuha mo? Lahat ng ito ay nasa ilalim ng utos ni Boss Su. Dumating ka sa lahat ng paraan upang hanapin ako. Tama ako. Medyo mahirap talagang maintindihan. Bakit hindi mo na lang kausapin si Boss? Magandang Boss Lin. Parang ayaw mong makinig sa payo. Maghintay tayo at tingnan. Umalis na kayo. Anong klaseng tao ito hindi makatwiran? Ang tinutukoy ko ay ang aming mga nets. Paano ito biglang lumitaw mula sa wala? Siguro yung lalaking yon. Siguro ang isdang may sakit na yon. Siya ang naglagay nito sa loob. Hindi ko rin ito inaasahan. Sa katunayan, maaaring mangyari ang gayong bagay. Fear, ilang taon na ang nakararaan nang mag-alaga kami ng iyong ama. Narinig ko na ang pangalan ng Wu Folk na ito. Narinig ko na lagi siyang naglalaro ng maruruming trick. Maraming mga isda ang hindi na maaaring patuloy na gumagana. Sa pagkakataong ito, pinagmamasdan nila tayo. Ano ang dapat kong gawin? Okay lang po, mommy. Kapag dumating ang mga sundalo, lalabanan nila. Kapag dumarating ang tubig, natatakpan ito ng lupa. Maging maingat tayong lahat nitong mga nakaraang araw. Huwag mo na siyang hayaang samantalahin muli ang lufo. Lanan. Hoy, kapatid na Fi, ang lawa ng isda na ito ay maingat na itinaas sa loob ng maraming araw. Sa wakas ay nakabawi na siya. Maganda ang paglaki. Hindi ito sulit sa aming mga pagsisikap. Napakaraming pagsisikap. Bakit biglang nawalan ng kuryente? Pagkatapos ay hindi gumagana ang oxygen concentrator. Ano ang dapat kong gawin sa isdang ito? Kung wala nang iba pa, lumabas tayo at tingnan natin. Ano ba talaga ang problema? Napansin ba ni Fi ang problema? Tiningnan ko ang bawat sulok ng pond. Wala akong makitang problema sa cable dahil walang problema sa isda. Dapat ay nasa labas ito ng fish pond. Halika na. Hoy, iyon na. Kaya naman hindi katakataka na walang nakitang problema ang fish pond. Ito ay ang panig ng kahon ng kuryente. Pinutol ng isang tao ang thread at malinaw ang linya. Sadyang pinutol ito. Siguro yung bastard na si Wusu ang gumawa nito. Ang pangunahing prioridad ay ibalik muna ang supply ng kuryente. Kung hindi, ang aming mga isda ay walang kagamitan sa aeration. Natatakot ako na hindi tayo magtatagal. Sa ganoong paraan, dapat kang makipag-ugnay muna sa electrician. Para sa akin, lumabas at mag-asikaso ng isang bagay. Lanan, wow, ang hitsura na ito, ang buhok na ito, ang ningning na ito. Hindi ko inasahan na lumipas ang ganoong kaunting panahon. Kuya Lin, napakahusay mong mag-alaga ng isda. Tunay na isang master. Hahaha. Kapatid Su, sa totoo lang, nandito ako ngayon. Bukod sa pagpapakita sayo, ang isdang ito ay lampas sa pag-unlad ng laro. May isa pa akong itatanong sayo. Walang problema. Kuya Lin, sabihin mo na lang. Tiyak na sasabihin ko sayo ang lahat ng nalalaman ko. Pagkatapos ay magiging diretsyo lang ako. Tao lang naman si Mang Oji. Pamilyar ka ba dito? Wusu, ito ang matandang master na nagbigay sa akin ng mga supply. Kahapon, ginawa ko. Paano kung minsan ay may isda pa ako sa kanya? Kung sasabihin ko ito, ang isdang inaalok sa'yo ni Wusu ay may problema. Hindi iyan isang bagay na dapat sabihin ng walang ina. Inalok ka ni Boss Su ng isda. Nakaranas ka na ba ng isa pang pagsubok? Kapag ang isda ay lumabas mula sa lawa, dumating ang procurement department para inspeksyonin ito. Inspeksyon sa oras ng pagkuha. Kinumpirma na ng departamento ang sertipiko ng pagsunod. Walang problema, kapatid na Su. Kung hindi ka maaaring maging tiwala tungkol dito, wala akong sasabihin na walang pakundangan. Subukan mo lang ito. Mag-ingat sa anumang hindi ka nais-nais na pangyayari. Kung walang problema, hindi ba't perpekto yan? Okay. Kuya Lin, magtitiwala ako sa iyo minsan. Tatawagan ko ulit. Kumpirmasyon ng pabrika. Buntong hininga. Lanan. Buntong hininga. Buntong hininga. Sa unang pagkakataon na nakilala ko si Wusu, ganoon din ang naramdaman ko. Naamoy niya. Kamakailan lamang, lihim akong nagpunta. Survey ng lawa ng isda ni Wusu. Pinagmamasdan si Wusu na kinuha ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang mga hormones ay ibinubuhos sa lawa ng isda. Ang inspeksyon na ito ay hindi nagpapakita ng anumang mga problema. Ilalagay ko na lang ang isa sa harap ko. Dapat kainin ang tangke ng tubig, okay? Hoy, hey, kumusta naman si Kuya Su? Ipinakita ang mga resulta. Sa katunayan, ang batch na ito ng isda ay naglalaman ng mga sangkap ng hormone. Ang taong iyon na
si Husu. Ilang beses na tayong nagtutulungan. Naglagay sila ng bitag sa akin. Inalis ko na ang lahat ng kawani ng pabrika. Ang ebidensya na ito ay akin. Siguraduhin na panatilihing ligtas ito. Sige, naiintindihan ko. Kuya Su, kailangan ko munang bumalik. Ang aming lugar ng pond ng isda. Sinabi ng departamento ng pagbebenta na nais nilang pumunta at subukan ito. Singlin at ang kanyang mga kapatid. Ipapadala ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Gusto ko ring tingnan ang pagbili. Paano isinasagawa ng kagawaran ang mga inspeksyon? Sa katunayan, nagawa niyang ipasa si Wusu sa pagsusuli. Sige, alis na tayo. Kapatid na Fi, lumipad. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Kapatid na Fi, sa wakas ay nakabalik ka na. Si Wusu ang nagdala nito. Sinabi ng departamento ng pamimili kung ano ang gusto mo. Mga regular na pagsusuri. Sa simula pa lang, pinababa nila kami. Binuksan ang lahat. Ayos lang. Lene, ang kasamang ito. Pinapayagan ang mga inspeksyon. Bigyan natin tayo ng dahilan. Nakatanggap ako ng report mula sa isang mabait na mamamayan. Sabi niya, nasa breeding process ka na. Idinagdag ang mga illegal na kemikal sa pagkain. Kaya ako ay dumating partikular upang suriin. Sapat na ba ang dahilan na ito? Naisip ko. Ito si Boss Wu. Ito ay isang mapagmahal na mamamayan. Tama na po si Boss Lin. Ako ay tunay na sinsero. Nandito ako ngayon para lang tumulong. Suriin mo ang feed. Kumusta naman bukas? Tutulungan kita na suriin muli ang kalidad ng iyong tubig. Darating ako bukas. Hayaan mo akong suriin ito muli para sa'yo. May sakit ba ang isda mo? Kailangan mong tanggapin ang pabor ko, hahaha. Tanungin ko ang lalaking ito. May nakita ka bang problema sa pagsusulit? May nakita ka bang problema sa pagsusulit? Hanggang ngayon, wala pang natagpuan na issue. Ngunit si Boss Lin, huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin natin ito. Tapat at responsible. Babalik tayo bukas. Kung ang problema ay maaaring matagpuan o hindi, mahirap sabihin yan. Boss Lin, kailangan mo talagang pag-isipan ito ng mabuti. Sapat na. Isipin kung ano ang kailangan mong isipin ng malinaw. Boss Susu, ano ang nagdadala sa iyo dito? Tungkol sa dami ng isda na binigay mo sa akin, may sasabihin ka ba? Boss Susu, ibebenta ko sa iyo ang isda. Lahat ng ito ay magagandang produkto. Ang magagandang kalakal ay maaaring magpadala sa akin sa bilangguan. At ikaw? Paano mo susuriin ang kanyang isda? At ikaw? Paano mo susuriin ang kanyang isda? Normal lang ang check-up ko. Walang problema sa lahat. Normal na pagsusuri. Teka, saan nanggagaling ang mga hormones sa isda? Boss Susu. Anong hormone? Ibebenta ko sa iyo ang isda. Paano magkakaroon ng hormones? Matigas ka pa rin ang ulo. Sumunod sa akin ang mga business scheme. Kung hindi lang ako pinaalalahanan ni Kuya Lin. Nahulog talaga ako sa mga trick mo. Nagpaalam na ako sa pulis. Hintayin mo na lang na mamatay sa bilangguan. Boss Su. Nakatanggap kami ng tip-off at dumating upang mag-inspeksyon. Wala itong kinalaman sa akin, Boss Su. Lene, kumikilos bilang isang kasabwat sa tigre. Pakikipagsabuatan sa pagitan ng mga opisyal at mga ngalakal. Sa mga manginangalakal na nang-aapi, nilawayan ko sila. Hindi ka rin makakatakas. Boss Wu, sinasabi mo na malisyoso kang nakikipagkumpetensya sa mga opisyal at negosyante. Pagsasabuatan sa iligal na pag-aanak upang i-frame at i-frame ang iba. Sa katunayan, hindi ito gumagawa ng anumang gawain ng tao. Hulaan mo kung ano ang mangyayari kapag pumasok ka sa oras na ito. Ilang taon na ba ang dapat manatiling nakaupo sa isang tao? Lahat ng ito ay dahil ikaw ang may kasalanan sa iyo. Buntong hininga. Alisin ang mga ito. Buntong hininga, halika na. Buntong hininga, maging tapat. Siguraduhin mo lahat. Naiintindihan ko na ang mga detalye. Tiyak na ipapatupad niya ng patas ang batas. Sasagutin ko kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Salamat mga opisyal. Hoy, kapatid Lin. Naisip ko ito. Lanan, Wusu ang nagdudulot sa iyo ng problema. May kinalaman ito sa akin. Pasensya na talaga. Bumili ka ng isda, nagbebenta ako ng isda. Ginagawa namin ang negosyo tulad ng dati. Ang batang iyon ni Wusu ay maliit na tao mismo. Kaya nga nandito ka para magdulot sa akin ng gulo. Paano ko kayo masisisi sa bagay na ito? Kung hindi mo ito gagawin, gusto kong bilhin ang aking isda. Yan ang nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Hindi talaga. Mangingisda ka ha? Kukunin ko hanggat kaya ko. Okay. Sa mga salita ni Kuya Su, nakaramdam ako ng ginhawa. Oh, tama. Kailangan ko munang bumalik. Oh, tama. Kailangan ko munang bumalik. Ang Wusu na ito, maaari kang maghatid ng isda ng hormone sa aking pabrika. Bukod sa panunuhol sa procurement department at ang departamento ng pagsubo, sa palagay ko ay may ilang mga tagaloob din sa aming pabrika. Kailangan kong bumalik at magsiyasat ng mabuti. Sige, kapatid Su, hindi kita itatago dito. Kung kailangan mo ng anumang bagay, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin. Sigurado. Galit si Fije sa paghihiganti. Dapat matagal na itong ginawa ni Wusu. Inaresto siya at pinarusahan. Pasensya na lang sa isda ko. Walang nangyari, may mga bagay na nangyari. Ayusin muna natin ang lugar na ito. Bilisan mo at ilabas ang isda sa lawa. Kung hindi, makakaapekto ito sa kalidad ng isda. Okay. Hoy!
Kuya Lin, kamangha-mangha ka talaga. Ang mga Dongsing Grouper Ersay na ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 10,000. Nagawa mong itaas ang napakaraming. Ang survival rate ay nasa 6 na putandang bawas 70% na. Ikaw ay tunay na kamangha-mangha. Hoy, wala kang dapat ipag-alala. Iyon ang inaalagaan ko. Maging mas maingat kaysa sa iba. Nga pala, Boss Su, tumingin sa amin. Ilang araw na siyang naaresto. Mga bagay sa aking fish pond. Halos lahat sila ay nahuli na ngayon. Bilangin ang malaking dilaw na croaker at talaba. Ilang gin ng talaba ang ginawa nila sa kabuuan? 40,000 gin ng malaking dilaw na croaker. Tungkol sa 70,000 gin ng talaba. Ang Dongsing Grouper ay mayroon ding hindi bababa sa 10,000 gin. Sa kabuuan, halos mahigit 2 milyon na ito. Ang eksaktong halaga. Kailangan pa rin nating tapusin ang mga partikular na gawain bago muling kalkulahin. Haha, ang daming ganyan. Dahil marami tayong nalalaman tungkol sa halaga. Pagkatapos ay magtrabaho tayo ng mabilis. Ang mas maaga naming install ito, mas maaga naming maayos ang bill. Ang mas maaga kang mag-install, mas maaga kang magbabayad. Buntong hininga. Halika at magpahiram ng kamay. Gagawin ko ito. Kumain. Umupo ng mabilis. Yan, masarap. Nakakapagod ang mga nakaraang araw. Hahaha. Sa pamamagitan ng paraan, Faye. Magkano ang kinita natin nitong mga nakaraang araw? Pagkatapos ng pagbabawas ng mga gastos, ang net profit ay humigit kumulang na 1.8 milyong yuan. Napakaraming. Kabilang sa kanila, 30% nito ay Chishan. Ang natitirang 10% ay napag-usapan na namin. Para kay Kuya Du, kapatid na Du sa panahong ito, malaki talaga ang naitulong nito sa amin. Sa pamamagitan ng paraan, tita, bago ka nagkasakit, ito rin ang doktor na tinulungan ni Kuya Du na hanapin. Tama. At ang isang ito, Itay, Lanan, Nanay, tita, wow, ito ang iyong bahagi. Malaki ang naitulong mo sa panahong ito. Kung hindi dahil sa'yo, kaming dalawa ni Chlo ang nag-aabang. Hindi rin kayang harapin ni Jen ang lahat ng ito. Sobra na yan. Karaniwan ay maraming pera ang nakukuha ni Chishan. Laktawan ko na lang ito. Lene, ilagay mo rin ang pera dito sa'yo at sa akin. Hindi ba't pare-pareho ang lahat? Bakit may ibinibigay ka pa rin kay nanay? Okay, wala nang gaanong pera sa bahay ngayon. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa panahon para humingi ng pera. Kunin ang mga bulaklak sa iyong sarili. Tita, magtrabaho at magbayad. Ito ay natural lamang. Kung hindi mo kukunin ang pera na ito, hindi na ako magtatrabaho para sa'yo, at titigil na si inay sa pagtatrabaho. Hindi ba't ganoon din kung inilagay mo ako dito o sa'yo? Tulungan mo akong isave ito. I save ito para sa kasal. Ama, ang anak na ito ay para sa'yo. Gastusin mo na lang. Hindi, tumigil ka na sa pag-uusap ng mga kalokohan. Bilisan mo at kumain ka. Okay, or gosh, I save ko ito para sa'yo. Ang pagkakaroon ng asawa ay parang pag-ungol yanan. Lene, hindi ko na kayo na itanong tungkol dito lately. Nagustuhan mo ba ang isang batang babae? Inay, humanap ka ng taong makakapag-usap sa'yo. Tita. Si tita ang isa. Sa katunayan, kami ni Faye, nakumpirma na ang relasyon. Orihinal naming binalak na tanggapin ito. Matapos ang pagluluto ng isda na ito, pinag-uusapan ko ang tungkol sa kasal sa'yo. Hindi mo masabi sa kanya ang tungkol sa ibang babae. Hey. Inay, hindi ako makapaniwala na hindi mo napansin. Sabi niya para matakot kaming dalawa. Sa gayoy magkakaisa ang mga tao sa langit at sa sanlibutan. Masaya rin ang lahat. Huwag natin itong pag-usapan. Ayusin ang issue ng dalawang bata. Ayon sa gusto mo, walang pagtutol ang mga bata. Wala akong pagtutol. Lanan, sa palagay ko posible ito. Hahaha. Buntong hininga. Hoy, hey. Huwag kang mag-alala sa dalawang bata. Inang bayan, ipagpatuloy natin. Okay. Magsagawa tayo ng seremonya ng kasal. Kailangan mong pumili ng isang magandang araw. Chishan, salamat sa iyong oras dito. Laging nasa tabi ko. Tulungan mo akong maniwala sa aking sarili. Sinabi ko na sa iyo dati, lagi akong kasama mo. Sa pamamagitan ng paraan, Faye, ano ang plano mong gawin sa susunod? Pagsasaka ng isda at pangangaso ng tubig. At syempre naisip ko rin na palawakin ang fish pond. Ang pangunahing bagay ay, gusto ko pa ring i-renovate ang bahay. O baka bumili na lang tayo ng bagong bahay at pagkatapos humingi ng isa pang kotse. Kailangan kong laging maging maunlad upang pakasalan ka sa iyong pamilya.